Nasaktan na ang mga binti mo ng ganito, komandante. Umuwi ka na lang at magpakabuting asawa. Ipagpatuloy ang angkan. Huwag mo nang isipin pang bumalik sa pinagmulan ninyo. Hindi ko inakalang ako pa sa hilagang bahagi ng lungsod ang magiging komandante. Ngayon, pipilitin pa akong magpakasal. Tawag ng asawa ng opisyal ng komandante. Sagot. Halo, Madam. Chen Nan. Komandante, sandali lang po. Tinatapos ko pa ang tawag ko. Chen Nan. Wow, pinuno. Punong kinatawan. Pinuno ng lipunan. Chen Nan. Pinuno ng lipunan. Punong kinatawan. Talagang iba ang buhay sa lungsod. Sa pagpasok ko sa lungsod na ito, kailangan ko talagang makahanap ng trabaho. Manatili ka rito. Huwag kang umiwas. Ay, mag-ingat ka. Pasensya na. Nayakap ka ng isang tao. Nabali ang binti mo. Ayos lang po ba kayo, punong kinatawan? Ayos lang. Sige, mauna na ako. Ang ganda talaga ng ospital sa lungsod. Hindi nakapagtataka kung bakit gustong manatili sa lungsod ni Kuya Hu. Kuya Hu. Nian, paano ka napadpad sa lungsod? Ma Xiaohu, sino ito? Siya. Kaibigan ko siya sa aming baryo. Kaibigan lang. Kuya Hu, hindi ba sinabi mong hihintayin mo akong graduate, tapos sasabihin mo pang magpakasal ako pagdating ko sa lungsod? Iya, malinaw naman. Nagdadalang tawa ko sa anak ni Ma Xiaohu. Naghahanda na ang pamilya Ma. Ang kasal natin. Kayo ang magpapakasal. Si Tatay Nian, bago pumanaw, ang huli niyang hiling, ay makita kang ikinakasal. May aasahan ka. Si Ma Xiaohu ang pinalaking anak ng pinuno ng baryo. Hindi siya basta-basta. Tiiyak na magiging mabait siya sa'yo. Tatay, aalis ka na. Nag-iba na rin si Kuya Hu. Ang tatay mo ang nagpaaral sa akin, Jiang Nian. Lubos akong nagpapasalamat, pero si Weiwei ang nakatulong sa akin makahanap ng trabaho. Para manatili ako sa lungsod. Ikaw na taga-baryo. Umaasa ka pa kay Kuya Hu. Payo ko sa'yo, magpakabait ka na. Bumalik ka na sa liblib mong bundok. Huwag kang nakakaistorbo rito. Nian, lagi kang matalino. Wala kang karapatang pagsabihan ako. At ikaw, Ma Xiaohu, tandaan mo, ikaw ang hindi bagay kay Jiang Nian. Hindi ako ang hindi bagay sa'yo, Jiang Nian. Matapang din pala ang babaeng ito. Sandali. Gusto mo bang makisiping sa akin? Gusto mo bang pakasalan ako? Siya. Yung lalaking tumulong sa akin kanina sa labasan. Si Chairman Shen, ikaw. Ang pangalan ko ay Li Yucheng. 30 taon gulang, sundalo. Kung hindi mo kasuklaman ang pagkakapilay ko, papakasalan kita. Sumusumpa ako sa pagkatao kong sundalo, na igagalang at iibigin kita. Ang huling hiling ni Tatay Nian bago siya pumanaw. Ang hiling ko lang ay makita kang ikinasal. May masasandalan. Ako si Jiang Nian, 23 taong gulang, taga Nayon. Handa akong pakasalan ka. Lumapit kayo ng kaunti, kayong dalawa. Binabati ko kayo. Ganito na lang ang nangyari sa akin. Sa unang kita ko pa lang, nagpakasal na ako. Lola po. Si Yucheng ang ipinakilala sa inyo ni Lola. Hindi ka naman nagpunta sa blind date. Kailangan mong mag-uwi ng manugang na babae ngayon. Nagpakasal na ako. Ang bilis naman. Umuwi ka na agad. Gusto kong makita ang manugang ko. Sige. Nian, pinapauwi ka ni Lola. Sasama ka sa akin. Kaya pala minamadali siya ng pamilya niya. Kaya pala ganoon kaapurado siyang magpakasal. Huwag kang mag-alala. Ako na ang baalang magpatahan kay Lola.
Ako, unang araw ko sa lungsod. Nakipagkasal pa ako sa isang sundalo. Sisigat lang ako ng tawag. Hintayin mo ako rito sandali. Sige. Nian, anong ginagawa mo rito? Sinubukan kanyang akitin, pero hindi umubra. Naghihintay ka ba sa labas ng tanggapan para may mahuli kang mabibiktima? Para makabingwit ka ng mayamang asawa? Ano? Nagpakasal na ako. Nian. Paano ka basta-basta nagpakasal sa isang lalaki? Sino ba siya? Isang probinsya ng mangmang. Para lang manatili sa lungsod. Ibinenta mo pa ang sarili mo sa kung sinong lalaki. Talagang kapal ng mukha. Miss Lu, maayos tayong mag-usap. Nasa tapat tayo ng tanggapan ng pagpaparehistro ng kasal. Isa lang siyang manloloko. Dito siya pumunta para mangbudal ng kasal. Kahit sino pa ang pakasalan ko. Ano bang pakialam mo? Wala naman kinalaman kay Miss Bai, di ba? Pero si Miss Bai, ikaw ang nagwawala ngayon dito sa tapat ng tanggapan ng kasal. Baka isipin ng iba na, hindi ka pumunta rito para mag-file ng diborsyo. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong subukan, kung hindi ay pupunitin ko ang bibig mo. Tigil. Maglalakas loob ka pang galawin ang asawa ko. Mukhang siya si Li Yucheng, ang commander ng Hilaga. Nian, inaapi ka nila. Wala na. Umuwi na tayo. HMPH. Nakipagkasal pa siya sa isang may kapansanan. Isang probinsya ng mangmang. Bagay lang na mapunta siya sa isang may kapansanan. HMPH. Mukhang pinakamataas na modelo ang kotse na iyon. Halatang renta lang ang kotse na iyon. Baka plastic pa nga ang logo ng kotse na iyon. Pumasok na tayo para kunin ang sertipiko. Hoy, asawa ko. Sandali. Hintayin mo ako. Ang saya naman, Nian. Sa tingin ko, tapat ka talagang tao. Ito ang pamana ng manugang ng aming Lee family. Kapag suot mo iyan, isa ka ng kasapi ng pamilyang Lee. Malamig ang ugali ni Cheng. At nasugatan pa siya. Sana intindihin mo pa siya ng kaunti. Napakabuti po ninyo sa akin. Salamat po, Lola. Nalinawan na ng commander. Ang misis na ito, pumunta sa lungsod para maghanap ng trabaho sa ospital. Ipapagawa sa ospital ang proseso ng pagtanggap sa trabaho ni Jiang Nian. Sabihan ng ospital na ang kay Jiang Nian. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Sundin mo ang sabi niya. Ako ang namumuno. Pupunta agad ako para asikasuhin ang asawa ko. Sabi mo, bukas daw ako mag-oobserbasyon sa ospital. Oo, ayos na ayos. Salamat po. 저 별처럼 난 너의 곁에 있을게 넌 달빛처럼 나의 곁을 Ha? Ginoong Lee, paano po kayo nakapasok? Inayos ni Lola na magsama kami sa iisang bahay. At mag-asawa na kami ngayon. Pwede niyo akong tawagin sa pangalan ko. O kaya asawa na lang. Li Yucheng, bahagi na ako ngayon ng pamilya ng militar. Kaya mula ngayon, sa bawat kilos ay may disiplina. Kailangang maging maingat, mas maingat pa. Hindi ko siya pwedeng gambalain sa likod. Hayaan mo, imasahe ko ang binti mo. Ay, nagamot na iyon sa ospital, hindi na kailangan. Natuto ka na ba noon ng ganitong paraan? Aking ama ay isang tradisyonal na doktor. Siya ang nagturo nito sa akin. Sabi niya, ang binti ng tao ay parang ugat. Kapag damaloy ang chi at dugo, saka lang magiging matatag ang paglakad. Noong nasa bukid pa ang papa ko, araw-araw siyang sumisigaw na masakit ang binti. Madali ko siyang minamasahe. Pero kalaunan, gumaling siya. Sanay na ako sa pagmasahe nito. Huwag kang mag-alala, siguradong gagaan ang pakiramdam mo. Mas may init ng tao ang masahe kaysa sa mga makina sa ospital. At syempre, wala nang hihigit pa sa pagmamasahe ko. Tama, sino pa ba ang mas mahusay magmasahe kaysa sa akin? Oo nga, paano nasugatan ang binti mo? Array, noong nakaraang misyon, tinamaan ng pira-pirasong sumabog na bala ang nerbyo. Sabi ng doktor, maliit ang tsansang gumaling. Ang sabi ng doktor, maliit ang tsansang gumaling. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na talaga. Sabi ng papa ko, ang mga ugat ay parang ilog sa kabundukan. Hanggat hindi tuluyang nasasara, may paraan pa ring mapasulong muli ang daloy nito. Natulog lang sandali ang mga binti mo. Araw-araw kitang mamamasahe. Gagamitin ko rin ang akupunktura para gaman ang daloy. Baka isang araw, magising na lang iyon. Masakit ba rito, Yucheng? Yee.
Masakit, pero may pamamanhid din. Ayun, tama. Ibig sabihin, nagsisimula ng umagos muli ang chi at dugo rito. May likas na tibay sa katawan niya na parang damo sa bukid. Hindi mapigil ang maakit ang isang tao. Nasa labas si Lola. Ha? Hulaan mo kung sino ako. Tinitingnan ko ang mga mata mo. Kaya mo yan. Kaya mong tiisin ang lahat. Pero mas mahirap kapag lalaki ang pinipilit. Mukhang umalis na si Lola. Oh, ipakita mo nga kay Lola ang eksenang yan. Nandito lang ako para tumulong sa'yo. Itutulak kita papunta sa paliguan. Ano bang balak mong gawin? Tutulungan kitang panasan ang katawan. Ay, ako na lang ang gagawa. Ay nako, mag-asawa tayo. Hindi maginhawa ang mga binti at paa mo. Natural lang na tulungan kita. Bukas maaga pa tayong papasok sa trabaho. Ikaw na ang maligo. Matutulog na muna ako. Ito ang salary card ko. Nasa loob na rin ang ilang allowance. Ikaw na ang gumastos. Unang araw ko ngayon sa trabaho. Kailangan kong maagang makarating sa ospital. Nurse ako dito. Para saan mo ba ako tinawag rito? Miss Bai, dinala ko na po sa inyo si Jiang Nian. Hindi ba ang lakas mo kahapon, Jiang Nian? Bakit ba ang malas ko? Nagtrabaho pa ako sa ospital, tapos makita ko pa siya. Sinasabi ko sa inyo, ang tiyo ko ang pinuno ng HR sa ospital. Kung sino ang gusto kong manatili, siya ang mananatili. Kung sino ang gusto kong paalisin, siya ang lalayas. Komandante Lee, sa wakas, dumating na po kayo. Ang Lee Group ninyo ay gumastos ng 200 milyon para bilhin ang ospital na ito. Ano po ang utos ninyo? Wala naman akong espesyal na pakay ngayon. Narito ako para makita ang asawa ko. Si Ginang Lee ay nagwo-work bilang caregiver sa ospital. Dito po tayo, sumunod kayo sa akin. HMPH, Jiang Nian. Narito ang manugang ko. May koneksyon ako sa ospital. Sinasabi ko sa inyo, sa ospital na ito, ang sasabihin ni Weiwei ay parang kautusan. Bilisan ninyong dalhan ako ng isang basong tubig. Dapat maligamgam, hindi sobrang init, at hindi rin dapat masyadong malamig. Hindi mo ba narinig ang hinihingi ng pasyente? Sige na, gawin mo na. Si Yu Cheng ay sundalo. Asawa ako ng isang sundalo. Hindi ko siya dapat pabigatin. Hindi ba't isang baso lang ng tubig iyan? Ako na. Tiya, ang tubig ninyo. Aba, ikaw na bruhang walang hiya. Gusto mo ba akong mapaso hanggang mamatay? Ang clumsy mo. Hindi mo nga maayos na may hawak ang isang baso. Sa tingin ko, hindi ka talaga narito para maging caregiver. Narito ka para inisin ako. Ay nako, Lola, huwag na po ninyong patulan ang taong walang modo. Hindi po sulit magalit sa ganyang klase ng tao. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mong magligpit. Kapag naantala mo ang pahinga ng lola ko, hindi kita palalampasin, narinig mo. Gusto mo pa bang magtrabaho o hindi? Bilisan mong pulutin ang basura sa sahig. Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo. Tinotamad ka ba? Probinsyana. Tawagin mo na ang pilay mong asawa para iligtas ka. Ikaw na ganyan, tanging. Ang babagay lang ay pakasal sa pilay na iyon. Ang mga kamay mong ito, mukhang kailangan ng wasakin. Kapag ginawa ka na ring baldado, saka ka lang babagay. Doon ka sa pilay mong asawa. Ayoko, asawa ko. Ah, huwag. Sinong manggahas humawak sa kanya? Subukan niya. Li Yu Cheng, dumating ka nga talaga. Pangulo Chu, baka kung saan nagpapahinga si Madam. Hindi tama. May masama akong pakiramdam. May nangyari siguro sa kanya. Miss Bai, ang mga tulad niyang mababa ang katayuan ay talagang walang hiya. Naglalakas loob pa siyang agawan kayo ng lalaki. Sa susunod na buhay na lang. Ang babaeng taga-nayon ay dapat manatili sa nayon. Pero heto, pinili pang pumunta rito para inisin ako. Ah.
Mrs. Unahin muna ang doktor. Opo. Aba, itong baldado na naman. Mukhang si Komandante Lu. Anong komandante? Isa lang siyang kulubi at baldado. Tiyak na ang babaeng walang hiya na iyon. Pagdating pa lang sa lungsod, nakipaglandian na agad sa kung sinong lalaki. Ilang sugat ang nasa kamay ng misis. Medyo malalim ang pagkabaon ng mga bubog. May kaunting impeksyon ang sugat. Sa mga araw na ito, panatilihing tuyo ang sugat. Bawal mabasa. Kailangan pang palitan ng gamot ng regular. Bantayan ang paggaling. Sige, alam ko na. Nasa ospital ito. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Bai Xiaojia, sinaktan mo ako. Wala lang. Array. Pag nagising ka na, magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, wala namang nangyari sa iyo. Nag-aalala lang ako na baka magpadalos-dalos ka. Espesyal ang katayuan mo. Hindi pwedeng dahil sa akin lang, ay maapektuhan ang kinabukasan mo. Pero mas mahalaga ka. Sino ang mangangahas na saktan ka? Kailangang magbayad siya ng kapalit. Nasa ospital ito. Hindi ko pa gustong malaman ng iba na may relasyon ako sa iyo. Kung gayon, susundin kita. Wei, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, nangaakit siya ng lalaki. Buti na lang at hindi siya pinatulan ng anak kong si Xiaohu. Malay mo nga, matagal na siyang palihim na nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. Kung ilang lalaki na ang nakasiping niya. Ano bang problema ng matandang ito? Puro paninira lang iyan. Noong nasa nayon siya, hindi na siya matahimik. Bago pa magdalaga, nakipaglandian na siya sa aming Xiaohu. Ngayon, tingnan ninyo ang Xiaohu namin na. Nakapag-asawa na ng dalagang tagalungsod. Kaya ayaw na niyang makipaglandian sa inyo. Lola, kung ayon sa sinasabi ninyo, sa mga taong nag-aaral si Xiaohu sa lungsod, hindi ba't matagal na sana siyang nakipag-ugnayan na sa kung sinong lalaking walang linaw ang relasyon? Puro kayo paninira at kasinungalingan. Jiang Mian, babayaran mo ang danyos ng aming Xiaohu para sa pinsalang pangkaisipan niya. Danyos sa pinsalang pangkaisipan. Sa tingin ko, kayo ang dapat magbayad. Ikaw. Sinaktan mo ang asawa ko. At nagpakalat ka pa ng masamang chismis. Ang utang na ito, babayaran ko. Isa-isa ko kayong sisingilin. Kanino ka ba nananakot? Isa lang siyang probinsya nung hampas lupa. Baka siya mismo ang hindi sinasadyang nakasugat sa kamay. Gusto mo kaming bumalik sa silid ng pasyente. Ipasikaso kay Chennan. HMPH. Hayop ka, hintayin mo lang ako. Narinig ko na ang tiyuhin ni Bai Xiaojia ay isang lider sa departamento ng tauhan ng ospital. Kung hindi, kalimutan na lang ang usaping ito. Naipababa na ang utos ng komandante. Kailangang maranasan ni Bai Weiwei at Mamu ang bunga ng pang-aapi nila sa iyo. Magsasagawa rin ang ospital ng masusing investigasyon sa ganitong pang-aabuso sa kapangyarihan at pang-aapi sa mga kasamahan. At bibigyan kayo ng patas na hustisya. Hindi lang ito usaping pwedeng balewalain. Naglalakas loob silang gawin ito sa iyo. Dahil akala nila ay madali kang apihin. At walang sasalo sa iyo sa likod mo. Kung hindi ko ito aayusin ngayon, mas marami pang aapakan ka. At gagamitin ka para sa pansariling kapakinabangan. Makatitiyak ka, hindi kita hahayaang maagrabyado. Pero, wala nang pero. Masakit pa ba ang kamay mo? Balikan natin ang doktor. Oo. Sige, hintayin mo ako rito. Oy, narinig mo na ba? Sinibak ng ospital si head nurse He. Ha? Bakit siya sisibakin kung maayos naman siya? Sabi, may natapakan siyang tao. Ha? Oy, Gailian, nasaan ka? Pinilit nilang ilipat sa ibang ospital ang nanay ko. Tumanggi ang ospital na bigyan ng prenatal check-up si Weiwei. May kinalaman ba lahat iyan sa'yo? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo at kung ano ang ginawa ng asawa mo sa akin? Huwag mong ilihis ang usapan. Si Weiwei ay matagal nang nagpapa-check-up sa ospital na ito. Bigla siyang lilipat ng ospital. Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? At ang nanay ko pa, matanda na siya. Sa ospital lang na ito, kayang gamutin ng mga doktor ang sakit niya. Kapag nailipat siya, parang pinapatay mo siya. Siguradong ginawa iyon ni Yu Cheng para ipaghiganti ako. Ginawa iyon para sa ospital.
Hindi ko pwedeng maging pabigat sa kanya. Ang tao, gumagawa. Ang langit, nakamasid. Kapag napakarami mong masamang gawa, ang langit na ang bahala sa'yo. At sino naman ang kukunin ng langit? Halika. Mas maayos na ba ang kamay mo? Ayos na. Huwag kang mag-alala, nalinis na ang lahat ng nang-api sa'yo. Kapag gumaling na ang kamay mo, saka ka na pumasok sa trabaho. Oo. Ah. Ikaw. Ay, Cheng, bakit wala ang manugang kong babae? Nakasamang umuwi. Hindi pa ba siya nakakauwi? Wala pa po. Tawagan mo ang ospital, Chenan. Tingnan mo kung nandoon ang asawa ko. Opo. Ang ganda-gandang babae pa naman. Ibebenta pa talaga sa probinsya, para maging asawa ng isang matandang binata. Hindi ba pwede tayong makinabang? Basta, sabi ni Miss Bai, ang pera mula sa bentang ito ay sa atin. Pero siguraduhin ninyong siya, hindi na kailanman lilito sa Shangjing. Ang gandang dilag na ito, sayang lang sa matandang binata, mas mabuti pang aliwin muna natin siya. Lizzie, ha ha ha. Bilisan mo, ay ho, tapusin nyo na at dalhin siya agad. Nakuha na ang pera, gusto ko pang ang tumaya ng ilang beses. Ha ha ha. Tanggalin nyo ang maruruming kamay nyo sa kanya. HMM. Nian. Nandito na ako, huwag kang matakot, nasaktan ka ba? Wala akong gallows, hindi, ayos lang ako, sobrang natakot lang ako. Sabi nila, ibebenta raw nila ako sa probinsya. Nahanap na ni Chairman Joe, na ang anak na babae ng pamilyang Bayang, nakipag-ugnayan sa 2 taong ito sa itim na merkado, at sinabi pang ipapawala raw nila si Madam ng tuluyan. Oy. Xiaohu, si Uncle Yang at ang tatay ko ang pinakamatalik na magkaibigan. May bigat ang salita niya sa Lee Group. Nakausap na niya ang mga tao ng Lee. Nakabati na ang chairman. Mamaya, pupunta sa kumpanya ang Young Master para makilala ka. Tapos pwede ka nang umalis. Nakarehistro ka na sa HR bilang bagong empleyado. Oy, madaling kausap ba ang Young Master? Sa lagay ko ngayon, hindi ba kita mapapahiya? Ang lalaking pinili ko. Siyempre, sobrang ayos niya. Hindi ko pa rin nakikita ang Young Master ng Lee Group. Sabi nila dati raw ay nasa isang organisasyon siya. Sobrang misteryoso raw niya. Sa Lee Group, ang lahat ay, ang tatay niya ang namamahala. Bihira siyang makisangkot. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon lang siya talagang pumunta sa kumpanya. Oy, nasa daan na si Mr. Lee. Malapit na siyang dumating. Ay. Mr. Lee. HMPH, ang Young Master ng Lee Group. Paano naging asawa ni Jiang Nian ang pilay na lalaking iyon? Ha, imposible. Siya pala iyon. Hulihin sila. Sandali, Mr. Lee, may hindi ba pagkakaunawaan dito? Pamangkin ko si Weiwei. Bata pa siya at wala pang alam. Maging mahinahon na po sana kayo. Huwag na po ninyo siyang pagtuunan ng sama ng loob. Hindi pagkakaunawaan. Una, sinaktan niya ang asawa ko. Pagkatapos, nagbayad siya ng mga kriminal para kidnapin ang asawa ko. Ang ganitong tao na pinababayaan sa lipunan ay isang delikadong tao. Umupa ng mga kriminal para mangkidnap. Hindi pwedeng mangyari yan, di ba? Isama sila pati ang testigo, at dalhin lahat sa pulis. Gusto kong maranasan nila ang parusang nararapat sa kanila. Tito Yang, tawagan mo ang tatay ko at iligtas mo ako. Ay. Ikaw rin, Yang Zhanhua. Inabuso mo ang kapangyarihan ng posisyon mo, at inirekomenda mo pa ang isang taong may masamang record. Mula ngayon, tinanggal ka na sa Lee Group. At hindi ka na kailanman tatanggapin ulit, Mr. Lee. Nagkamali ako. Nadaya rin nila ako. Mr. Lee. Mr. Lee. Nawawala ang gamit ko. Lee Yucheng. Siguradong nahulog iyon sa lumang bahay na iyon. Kailangan ko itong hanapin agad. Ayos lang, magpahinga ka na lang sa bahay. Shannan, ikaw ang maghanap. Ano po ba ang nawala sa asawa mo? Iyong lagi kong suot, ang puting crescent na jade pendant. Ay. Kumusta si Lee Yichan? Natagpuan na ba ang jade pendant ko? HMM.
Ah. Salamat, Li Yucheng. Ano ba talaga ang espesyal sa jade pendant na ito? May espesyal ba itong kahulugan? Kaya mo itong pinapahalagahan ng sobra. Kahit babalik ka pa sa lugar na minsang nanakit sa iyo. Sa totoo lang, hulila ako. Ang jade pendant na ito lang ang pwedeng makapagkita sa akin. Sa mga tunay kong magulang. Nian, tutulungan kitang hanapin ang tunay mong mga magulang. Sige. Nga pala, si Bai Weiwei at si Ma Xiaohu naman, ay lumabag sa batas. Siyempre, kailangan nilang maparusahan. Ah. Kuya, pwede bang pumalma ka muna sandali? Nahihilo ako sa pag-ikot. Napasok na si Weiwei sa kulungan. Ginagawa mo akong ama. Paano pa ako matatahimik? Kanino mo ba isisisi na ganyan na ngayon ang anak mo? Napakaraming mayamang binata sa Shangjing. Pero isang tao lang ang nagustuhan niya. Ang mahirap na binatang galing sa baryo. Para sa kanya, hindi niya inatubiling gamitin. Ang koneksyon mo, kuya. At pati ang isang umaasa lang sa yaman ng iba. Ipasok sa antas na hindi naman para sa kanya. Ruiyang, tiyahin ka mismo ni Weiwei. Anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Buntis na siya sa anak ni Ma Xiaohu. Kung buntis, pwede namang ipalaglag. Kung kasal, pwede ring maghiwalay. Hindi naman big deal. Ruiyang, sandali, hindi ba't si Jingsho ng pamilya mo ay palaging umiidolo sa tagapagmana ng pamilyang Li? Kung may kasal siya sa pamilya Li, ang pamilya Bai ko ay magiging kamag-anak din ng pamilya Li. Pagdating ng oras, wala nang magiging problema kay Weiwei. Matagal nang nasa abroad si Jingsho sa loob ng maraming taon. Mula nang malaman niyang nasugatan at naparalisa si Li Yucheng, iniisip na niyang pakasalan ng ibang mayamang binata. Pero uuwi ako at tatawagan ko si Tia para tanungin ang opinyon niya. Hoy, Iya. Ha? Lolo Dok, may kailangan po ba kayo? Halika at tulungan mo ako. Hehe. Ay, maupo ka po. Ha ha ha. Ay nako. Lolo Dok. Ang mga gamit na medikal ng ospital natin, pwede po bang mahiram? Kapag may mga karayom na pilak, maaari ko nang subukang gamutin si Lin Yucheng sa pag-aalis ng bara sa mga punto ng akupunktura. Mas maganda ito kaysa araw-araw na masahe. Alam mo ang tradisyonal na medisina. Kaunti lang po. Nasugatan ang binti ng asawa ko. Gusto kong subukan ng paraan ng acupuncture. Akin ang mga karayom na ito. Hindi ko pwedeng ipahiram sa'yo. Oh. Ay, sandali. Uuwi ako para tingnan ang mga aklat sa medisina. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin. Kung mapagaling mo ang binti ng asawa mo, dapat mo akong gawing guro mo. Ha? Salamat po, guro. Oy, huwag ka munang magmadaling tumawag ng guro. Hintayin munang gumaling ang binti niya bago tayo mag-usap. HMPH. Gagamutin ko talaga ang binti niya. Oo. Ikaw na walang hiya, alam kong narito ka. Ha? Ay nako, halika tingnan nyo. Ay nako. Ay nako, mga tao, halika na at tingnan nyo. Ha ha ha. Wang Queenie, tigilan mo ang panggugulo mo rito. Ikaw na salot na galing sa baryo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nadamay ang anak ko at manugang ko, na maaresto at madala sa presinto. Ay nako, kawawa naman ang aking apong hindi pa naisisilang. Bakit ganyan ang taong ito? Buntis na nga ang tao, inaresto pa. Walang puso. Tama, mukhang mahinhin pa naman. Hindi ko inakalang napakasama pala ng kalooban. Bakit sila inaresto? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ang anak mo, para lang makadikit kay Bai Weiwei. Habang nililinaw niya ang distansya sa akin. Gusto mo pa akong pagsilbihan kita ng libre. At hindi mo inalintana kahit masaktan ang dalawang kamay ko. Tungkol naman kay Bai Weiwei, nag-upa siya ng mga salarin para kidnapin ako. Naibigay ko na ang ebidensya sa pulis. Sa totoo lang, siya pa nga. Gusto pa niya akong suruan ng walang basehan. Huwag mong dumisan ang pangalan ng anak ko at manugang ko. Inilabas na ng pulis ang tungkol kay Bai Weiwei at sa mga krimen ni Ma Xiaohu. Kung hindi kayo naniniwala, maaari na ninyong buksan ang inyong cellphone at tingnan. Ay, may anunsyo nga ng pulis. Mukhang napagbintangan natin siya. Oo nga, talagang walang katwiran ang matandang ito. Malinaw namang ang sariling anak at manugang niya ang may kasalanan.
Gusto pa niyang manipulahin ang opinyon ng publiko. At ibaling pa ang sisi sa biktima. Nian. Dahil pareho tayong taga-nayon. Tiyahin, nakikiusap po ako, patawarin na po ninyo si Xiaohu. Pinatawad ba niya ang anak mo? Sino ba ang magpapatawad sa kanya? Pinatawad ba niya ang anak mo? Sino ba ang magpapatawad sa kanya? Yu Cheng. Ayos ka lang ba? Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Kinonsinti ng anak mong si Ma Xiaohu si Bai Weiwei. At gumawa ng pananakit at pagdukot sa asawa ko. Matibay ang ebidensya. Ang batas ang baalang maghatol ng patas. Kung maglalakas loob ka pang suruan ng asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na hayaan kang matikman ng kulungan. Lahat ng iyon ay kagagawa ni Miss Bai. Ano ang kinalaman ng anak kong si Xiaohu doon? Ang Ma Xiaohu ninyo sa paaralan ay nangopya ng thesis at nagsagawa ng academic fraud. At minsan pang pinatawan ng probation sa paaralan dahil sa gulo at suntukan. Noong may relasyon siya kay Bai Weiwei, tinulungan pa niya itong pekay ng mga patunay ng edukasyon. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito para makulong siya ng ilang taon? HMPH. Ang dapat mo ngayong alalahanin ay hindi kung paano ka magwawala at magpapakaawa, kundi kung ano ang gagawin ng anak mo pag nakalabas sa kulungan. At kung paano siya magsisimulang mabuhay ng maayos muli. Hindi. Imposible. Hindi ganyan si Xiaohu. Kayo ang nagpeke nito. Kayo ang nag-frame up sa kanya. Kung may reklamo ka, sabihin mo sa pulis. Chen Nan, mula ngayon, sabihin mo sa ospital na hindi na siya pwedeng makapasok dito kahit isang hakbang. Opo. Hindi naman biglang nagiging masama ang tao sa loob lang ng 1 o 2 araw. Iniisip mo pa rin ang Ma Xiaohu na iyon ha. Gusto kong mamatay siya. Nga pala, nahanap na ang kinaroroonan ng jade pendant mo. Nahanap na ba ang mga tunay kong magulang? Hindi pa. Pero ang jade pendant na iyon, maging ang material man o ang ukit, ay napakahusay at pino. Hindi iyon karaniwang pag-aari ng ordinaryong pamilya. Maaari kang nawawalang anak na babae ng isang mayamang pamilya. Hindi ko alintana kung ang tunay kong mga magulang ay mayaman o mahirap. Gusto ko lang silang mahanap. At tanungin sila kung bakit nila ako isinilang noon. Ay basta na lang akong iniwan. Nian. Kahit sino pa sila, at anuman ang dahilan, mananatili ako sa tabi mo. Paano ilalarawan ang ganitong pakiramdam? Sa sandaling masilayan kita. Parang pag-ibig na bumababa mula sa langit. Hey. Ituloy ninyo lang. Wala akong nakita. Magmaneho ka pa uwi. Nian, pagod ka na siguro sa trabaho. Halika, dito ka maupo, Lola. Lola, matagal na akong nandito sa pamilyang ito. At maayos na rin ang kamay ko. Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Marunong ka pa palang magluto, manugang ko. Siyempre naman, mahusay ako sa pagluluto. Tutulungan ko po ang ginang. Ikaw na batang pasaway, noong pinapakasal ka noon ayaw mo. Ngayon nakita mo na, kung gaano kasarap ang napangasawa mo, di ba? Lola, babalik muna ako sa silid-aklatan. Ngayon dumating si Bai Raiying sa atin. Gusto niyang ipagkasundo ka sa anak niyang si Jingshu. Sino? Ang asawa ni Xia Dongyang. Noong bata pa ang anak niya, lagi kang sinusundan. Kaya naiinis ka sa kanya. Ang asawa ni Xia Dongyang. Si Bai Raiying ay tiyahin ni Bai Weiwei. Mukhang pinapante siya ng pamilya Bai. Para iligtas si Bai Weiwei. Hindi masyadong malinaw. Mabuti nga kung hindi rin malinaw. Ako, si Nian lang ang kinikilala kong manugang. Kailangan mo siyang alagaan habang buhay. Narinig mo, Lola, si Yu Cheng. Handa na ang hapunan. Halika na, kain na tayo. Kain tayo. Lola, tikman mo naman ang luto ko. Cheng, lagyan mo ng ulam si Nian. Hindi niya maabot. Oh. Kumain ka rin. Tama. Ganyan dapat ang isang mapagmahal na pamilya. Kayo, kailangan ninyong magsikap agad para sa akin. Para dumami pa ang biyaya sa pamilya natin. Lola, gusto ko ng maagang magkaroon ng apo at apo sa tuhod, ha?
Mas mahalaga pa rin gamutin ang binti mo. Ikaw. Gamutin mo ang binti ko. Ay, nasaan nga ba yung isang butas ng karayom? Ah, sige, tatawagan ko si Dr. Sia para magtanong. Ay, nako. Nakalimutan kong i-save ang numero ni Dr. Sia. Aling Dr. Sia? Iyong nasa departamento ng tradisyonal na medisina. Si Dr. Sia Shenhai. Nadaanan ko siya ngayon. At sakto pang nakasalubong ko siya. Siya pa ang nagpahiram sa akin ng lalagyan ng karayom na ito. Dumating si Bai Raiying sa bahay ngayon. Gusto niyang ipagkasundo ka kay Sia Jingshu. Si Sia Shenhai ang biyenan ni Bai Raiying. May proyekto ang pamilya Sia at pamilya Li. Mukhang, para mailigtas si Bai Weiwei sa kulungan ng pamilya Bai, ay hindi nag-atubiling gamitin ang koneksyon ng pamilya Sia. Pero si Sia Zhenghai ay, hindi alam na kasal na si Nian sa akin. Baka nagkataon lang din ang pagkikita namin sa ospital. Kakaiba ang matandang iyon. Sa susunod, iwasan mo na siyang makasalamuha. HMM. Mukhang may kaunti nga. Ibabalik ko sa kanya ang silver na karayom na ito bukas. Bibilhan kita ng bago. Mabuti pa, sa susunod na linggo, isasama ko na lang siya sa trabaho. Ano ba ang nangyari ngayon? Ang lalim ng tulog ko pala. Parang bumalik na ng kaunti ang pakiramdam ng aking mga binti. Nagising ka na, Yik-eng. Weekend ngayon, kaya hindi kita tinawagan. Nian. Bakit? Siguro, nagkamali lang ako ng pagdama. Matagal na rin akong ginagamot sa ospital. Hindi naman gaanong malaki ang epekto. Bakit si Nian ang may akupunktura? Isang turok lang, nagbalik ang pakiramdam at ayos na. Nian, hindi ka na ba magtatrabaho ngayon? Maglibot tayo. Di, lumabas na rin si Lola at maglibot. Sasama ako kay Lola sakay ng isang sasakyan. Sige na, Lola, umalis na tayo. Akin ang kotse na ito. Sanay ka naman sigurong sumakay. Sumama ka na lang kay Acheng sa isang kotse. Naghihintay na po sa inyo ang opisyal ng kalsada, Ninang. HMPH. Hey. Manugang na babae, pumili ka na ng damit at subukan mo. Ngayong araw, si Chen ang bahala sa bayad mo. Tingnan natin. Nako, napakamahal naman nito. Isang palda lang, 38,000. Halos katumbas na ng kalahating taon kong gastos. Napakamahal pa rin. Ang dami ko namang damit sa aparador. Sapat na iyon para masuot. Halika, tingnan natin doon. Tara. May tatawagan lang ako. Hindi napili ni Nian ang damit, hindi dahil hindi niya nagustuhan. Masyadong. Ay. Kunin mo na at subukan mo. Ay. Sige. Bye B. Sino po sila? Ako po si Raiying, Bye B. Nagbisita ako sa inyo kahapon sa bahay Li. Ay, siya pala ang apo ng pamilyang Bai. Ano ang ginagawa mo rito? Bibili lang po ng damit si Bye B. Pero ang mga damit dito sa tindahang ito, ay napakabata ng estilo. Siyempre, sasamahan ko ang manugang ko. Manugang. Lola. Ay, ang manugang ko, ang ganda-ganda. Ano man ang suotin niya, ang ganda tingnan. Bye B, ito ba ang sinasabi ninyong manugang? Oo, ipakilala ko sa inyo ng maayos. Ito ang manugang ko, si Jiang Nian. Bye B, pero ang tanda ko, iisa lang ang anak ninyo. Saan po galing ang manugang? Siyempre, noong nagpakasal kami ni Acheng. Ano, nagpakasal na si Acheng. Kumusta ang pagsukat ni Nian? Magkapareho ang size. Isang piraso lang, pwede na. Si Acheng ang magbabayad. Hehe, tara na. Ay, ano bang ikinababahala mo? Kapag totoong ikinasal, tiyak na malalaman agad ng buong lungsod. Pero si Young Master Lee,
Tingnan mo ang mukhang iyon ng dalagang iyon, na parang may bitbit na sampal ng kahirapan. Tansya ko, nakatawag lang iyon. Ang tagapag-alaga ni Li Yucheng. Kailangan ko nang papagmadaliin si Shu'er na umuwi sa bansa. Meron palang mabibili sa Batika. Kung alam ko lang, ako na sana mismo ang bumili. HMM. Kung may kailangan si Nian sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Oo, hintayin mo ako at pupunta ako sa ospital. Ibalik mo na lang kay doktor. Siya ang lagayan ng karayom niya. Ay. Bakit ka na pa rito, lolo na doktor? Napunta ako para isauli ang lagayan ng karayom. Sa binti, isang turok lang ay gagaling na ng tuluyan. Hindi pa ako masyadong marunong. May ilang punto na hindi ko matukoy ng tama. Saan ba ako nagkakamali? Dito, dito, at dito. Madalas ko talagang hindi makita. Ay, tingnan mo nga ito. Turok dito, dito, at dito rin. Ito ang puntong Yang Langkuan. Ito ang puntong Sanyenjiao. HMM, hindi masama. Ang bilis mong matuto. Ang aking apong babae, pagdating sa tradisyonal na gamot ng China, talagang wala siyang alam. Halos kasing edad mo lang siya. Halos magkasing edad. Pero napakalaki ng agwat pagdating sa buhay. Doktor, Siya, oras ko na para pumasok sa trabaho. Uuwi na muna ako. Ay, mukhang nagkamali ako ng tingin. Paano napunta sa dalagang ito ang minanang jade pendant ng pamilya Siya? Ang pendant na ito ay hinati noon sa dalawa. Bawat isa sa akin at sa yumao kong asawa ay may tig-isa. Nang mag-asawa si Dongyang at nagkaanak ng babae, ang bahagi ng asawa ko ay ibinigay kay Jingshu, ang apo ko. Ha! Matanda, marami nang natutunan si Jingshu sa pag-aaral niya sa abroad nitong mga taon. Panahon ng pauwiin na siya. Ayusin mo ang pag-uwi niya sa bansa. HMM. Narinig ko na si Yucheng kuya madalas. Nasa ospital siya sa oras na ito. Dumiretso na lang ako roon para hanapin siya. Hindi na muna ako uuwi sa bahay Siya. HMM. Yucheng, naiwan mo ang report ng check-up mo. Hintayin mo ako sandali. Babalik ako agad. Sige. Kuya Yucheng, matagal na rin. Ikaw ay... Ako si Jingshu. Bumalik na ako sa bansa. Siya ba ang binibining Siya? Narinig ko na noong una, pinag-uugnay pa ng dalawang pamilya. Siya at ang chairman ng Lee Group, ang mayamang dalaga at ang prinsipe ng Shangjing. Sa tingin mo, bagay nga sila. Parang kakauwi lang niya sa bansa. Hindi ba at malapit na ang magandang balita? HMM. Kaya pala may itinatapat na tao sa kanya noon. Sa huli, napunta siya sa ang bigla kong pagpapakasal ay para lang mapagbigyan ng lola niya. Yucheng, kailangan kong mag-overtime. Baka hindi ako makauwi kasama ka. Kung gayon, ikaw, mag-ingat ka ha. Huwag masyadong magpakapagod. Uuwi ako at hihintayin kita. Kuya Yucheng, kanino ang tawag? Hey. Hoy, hintayin mo naman ako. Jiang Nian, anong nangyari? Wala naman. Ngayon, parang hindi tama ang timpla mo. Wala naman. Nainis ka na. Hindi naman. Dahil kay Siya Jingchu. Hindi ko siya kilala. Huwag kang basta-basta mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong kahit ano sa kanya. Noon, wala. At sa hinaharap, wala rin. Pero sabi ng mga nurse, kayo raw. Noon, pinilit kayong paglapitin. Sinasabi nilang bagay na bagay kayo. Nagseselos ka ba dahil dito? Oo. Hoy, Commander, pinalabas na si Bai Weiwei. Bakit po? Ang ama ninyo ang nag-asikaso ng piyansa. Tatay, kailan ka ba nagsimulang makialam sa usapin ng Bai family? Nagpakasal ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matagal nang pinipilit ni Lola ang pagpapakasal. Hindi mo ba alam ang lahat? Kung ganun, hindi ka pwedeng basta-basta. Magpakasal na lang sa kung sino-sino. Upright ang pamilya ni Jiang Nian.
Higit pa roon, gusto ka rin ni Lola. Ikaw naman. Siyempre, gusto ko siya. Ang kapal ng mukha mo. Tatay, pinag-uusapan natin ang usapin ng Bai family. Bakit mo kailangang palayain si Bai Weiwei? Nagkasala si Bai Weiwei. Dapat lang naakuin niya ang nararapat na kaparusahan. May proyekto ng pagtutulungan ang Lee Group at Sia Group. Magkamag-anak ang Bai family at Sia family. Ako ang umarap para rito. Pero para lang bigyan ng respeto ang Sia family. Tatay, ginagamit mo ba ang mga prinsipyo ng Lee family sa pakikipagkasundo? Ang ginawa ni Bai Weiwei ay malinaw ng paglabag sa batas. Ang pagpapalaya mo sa kanya ay hindi patas sa biktima. Sa usaping pangnegosyo, hindi pwedeng gawing puti ang itim. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan mo ang katawan mo. HMPH, at saka, bumalik na sa bansa ang dalaga ng Sia family. Balak niyang pakasalan ka. Tatay, sundalo po ako. Mananatili po akong tapat sa kasal ko. Kung ganun, bumaba ka na sa pagiging manugang ng angkan. Pagalingin mo muna ang katawan mo at tanggapin mo na ang grupo. Imposible, tatay. Hindi ko kailanman gagawin ang tinatawag na kapakanan ng pamilya at pag-aasawang pampabuti ng negosyo. Hindi ko ipagpapalit ang paninindigan ko at ang asawa ko. Si Jiang Nian ang pinili ko. Hindi magbabago iyan kahit kailan. Ikaw. Ha? Hindi mo inasahan ito. Ano, probinsyano. Ang bilis kong nakalabas. Ano naman kung nakalabas ka? Nagkalat ka na ng maraming masamang gawain. Darating din ang araw na babayaran mo iyan. Bayad, ha? Akala mo hindi ko kaya, ano? Ang ama ni Li Yucheng, ang chairman ng Lee Group. Siya ang nag-asikaso ng pagpapalabas sa akin. Akala mo ba talaga tatanggapin ka ng Lee family? Ikaw na galing sa probinsya. Hindi magtatagal. Kailangan mong yumuko at umuwi sa baryo mo. Dahil kung ikaw ay may galing talagang makalabas sa bitag, bakit hindi mo nailabas ang bata kasama mo? Manugang, para magsilbi sa tao ang ospital. Bakit mo hinaharangan ng iba? Manugang, lumabas ka na. Nandito na si Xiaohu. Hindi makalabas si Ma Xiaohu. Ano bang pakialam ko dyan? Ikaw pa ang nagsasabi niyan. Ang mag-asawa ay parang mga ibong nasa iisang gubat. Kapag dumating ang malaking sakuna, kanya-kanya ng lipad. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang ibig sabihin niyan? Ano na namang kabalbalan ang sinasabi mo? Manugang, hindi ka ganyang tao. Mahal mo si Ma Xiaohu. May anak pa kayo, di ba? Si Miss Bai ay anak mayaman ng pamilya Bai. Mayroon bang bagay na hindi niya kayang gawin? Maliban na lang kung walang hiya ka, hindi mo ba ililigtas si Xiaohu ng pamilya namin? Bai Xiaoshuan, anong nangyari sa'yo? Ikaw na matandang bruha. Hindi pwedeng pabaya, Jiang Nian, Iya, MM. Doktor Sia, kumusta na ang binti ng asawa mo? Bakit hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw na pumunta ka para hanapin ako? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya. Sinabi ni Yu Cheng na bawasan ko ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Wala pa rin gaanong pagbabago. Kaunti lang din ang alam ko. Sa ibang araw, papuntahin mo siya sa ospital para hanapin ako. Ako na mismo ang titingin sa kanya. Hindi na siguro kailangan. Abala siya. Abala na nga siya, nasugatan pa ang binti niya. Hindi ba dapat magpahinga siya ng maayos? Pag-usapan na lang ulit sa susunod. May oras ka pala. Dapat mas madalas kang pumunta para matuto sa akin. Sige. Ay. Sino ka? Bakit ka nasa laboratorio ng lolo ko? Caregiver ako ng ospital. Nandito ako para tulungan si Dr. Sia na ayusin at i-file ang mga halamang gamot. Nasaan ang lolo ko? Mukhang nasa opisina ng direktor siya. HMPH. Kapag natapos mo nang ayusin ang mga halamang gamot, umalis ka na agad. Ang astig ng apo ni Dr. Sia. Yu Cheng. Anong pagkatao mo? Paano siya makakapagpakasal ng basta-basta? Isang ulilang babaeng hindi kilala ang pinanggalingan. Lalo na't taga-nayon pa. Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa pamilya natin? Anong problema kung taga-nayon? Sa tingin ko, mabait at maamo ang batang si Nian. Mas magaling pa siya kaysa sa mga anak mayaman. Si Yu Cheng ang gusto ko, at gusto ko rin siya. Sapat na yan. Ay nako, Ma.
Sobra mo siyang inispoil. Si Yucheng ngayon ang commander ng Hilagang Distrito. Pero balang araw, babalik din siya para mamuno sa grupo. Paano siya makakahanap ng isang taga-nayon na basta-basta na lang pakakasalan, ha? Kaya ba niyang maging may bahay ng presidente ng kumpanya? Sa pamilya natin, mula pa sa iyong nuno, sundalo na ang pamilya natin. Ikaw lang, ikaw na suwail na bata, ay nagpunta pa sa negosyo. Kaya mo bang humarap sa pamilya Lee? Tigilan niyo na ang pagtatalo. Ako ang magpapasya sa kasal ko. Si Jiang Nian ang pinili kong asawa. Hindi ko siya bibiguin. Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Kung manggahas kang takutin ang manugang kong babae, hindi na kita kikilalaning anak. Pero, umalis ka na. Ay. Ah. Uminom ka ng gamot, Liek-eng. Ang gamot na ito ay, ito. Espesyal ko itong ipinakuha, mula sa isang veteranong tagapaggamot ng tradisyonal na medisina. Isang tradisyonal na gamot na pampalakas ng katawan na ipinagawa ko para sa iyo. Mga naunang dalubhasa sa tradisyonal na medisina. Huwag mo munang intindihin iyan. Halika, inumin mo na ang gamot. Ibinigay sa akin ni Nian. Kahit lason pa iyan, ay inumin ko rin. Ah. Nian. Dahil interesado ka sa tradisyonal na medisina, may symposium sa tradisyonal na medisina sa Shangjing bukas. Isasama kita para makita mo. Siguradong maraming matatandang eksperto sa tradisyonal na medisina roon. HMPH. Nga pala, may kaunting linaw na ang tungkol sa Jade Pendant. Sa totoo lang, kung talagang hindi natin mahanap ang tunay kong mga magulang, ayos lang din. Ang tanging hiling ko ngayon ay sana ang iyong binti gumaling na agad. Huwag kang maging negatibo. Maaaring may kinalaman sa pamilya Sia ang tungkol sa Jade Pendant. Ang pamilya Sia. Sa ngayon, hula pa lang iyan. Nian, iyong gamot mo. Ano ang meron? Wala naman. Pakiramdam ko lang, hindi pangkaraniwan ang gamot na ito. Itong si Lin Yucheng, kapag gumaling na ang mga binti niya, hindi ko alam kung paano niya pa ako bubueltahan. Sabi niya, dadalhin niya ako ngayon, sa symposium ng tradisyonal na medisina. Mail late na ako, mail late na. Pangulo Shen. Ipinadala ng organisasyon ng mga tao para dalhin ito. Mga dokumentong bagong dating. Nian, tatawag lang ako. Pumasok ka na at humanap ng upuan. Sige. Kung hindi, hihintayin na lang kita. Kasama mo na lang siyang pumasok. Pasensya na, nabangga kita. Bakit parang si Araw siya? Chairman Sia, ito na ang iyong minamahal na anak na babae. Talagang may angking ganda siyang parang diwata. May bakas pa rin ang dating alindog ni Ginang. Ikaw naman. Ikaw. Ano ang pangalan mo? Siguro narito ka para dumalo sa symposium ng tradisyonal na medisina. Sabihin mo sa kanya ang pangalan mo. Ayos lang siguro. Ang pangalan ko ay Tae. Bakit? Oh, Chairman Sia, nagkamali lang. Akala ko si Miss Sia siya. Tingnan nyo naman ang mga mata ko. Bakit hindi nyo ako hinintay? Parang ang haba na tuloy ng mga binti mo. Ikaw talaga, walang galang. Bakit hindi pa pumapasok si Nian? Hinihintay ka niya. Terror na. Mga kasama, ang layunin ng symposium na ito sa tradisyonal na medisina ay magbigay ng plataporma para sa palitan at pagpapatuloy ng kaalaman. Tipunin ang karunungan ng bawat kapwa natin. Sabay-sabay nating talakayin kung paano ang tradisyonal na medisina uusbong at mapaplanuhan sa bagong panahon. Sana, sa pamamagitan ng seminar ngayong araw, mas marami pang tao ang makadama sa ganda ng tradisyonal na medisina. At para rin sa masiglang pag-unlad nito, makapag-ambag tayo ng ating lakas.
Nian, sa tingin mo, saan magandang umupo? HMM. Doon na lang. Sige. Kuya Yichen. Siya ba ang inupahan mong tagapag-alaga? Miss Sia, hayaan mong ipakilala ko ng maayos sa iyo. Ito ang asawa ko, Jiang Nian. Asawa mo, Kuya Yichen. Kailan ka nagpakasal? Bakit hindi ko alam iyon? Ang pag-aasawa ay usapin ng dalawang tao. Hindi na kailangang ipagkalat ng todo. Nakita ko na siya. Sa ospital, suot niya ang uniforme ng mga nurse. Tumutulong siya sa pag-aayos ng talaan ng mga halamang gamot ng lolo ko. Ako naman ay, kung ikinasal ka na, Yu Cheng, mas mabuting humanap ka rin ng kapantay mo. Di ba? Hindi ko alam kung ang Miss Jiang Nian na ito ay mula sa ang angkan ng mayamang pamilya sa Shangjing. Ako. Hindi inaasahan ni Yu Cheng na darating ka rin. Sa seminar ngayon. Ngayon. Sia Chu, may pinsala ba ang iyong binti? Sinusubukan mo bang gamutang tradisyonal na Chino? Sinusubukan ko po. Ang asawa ko ay may kaunting kaalaman sa tradisyonal na medisina, at siya ang tumutulong sa pag-aayos nito. Ito po si Ginang Li. Kagagaling lang niya sa may pintuan. Magandang araw, ako si Jiang Nian. Pasensya na po, nabangga ko kayo sa may pintuan kanina. Tatay, huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang probinsyana. Nagtatrabaho siya bilang nurse sa ospital. Anong alam niya sa tradisyonal na gamutan? Jingshu, huwag kang mawalan ng galang. Dahil marunong ng tradisyonal na medisina si Ginang Li. Talagang may kakayahan siya. Hindi ko lang alam kung saang bahagi ng tradisyonal na medisina. Mas interesado si Ginang Li. Sa paghahalo ng mga halamang gamot, at pati acupuncture, interesado rin ako. Maswerte akong makasali sa seminar na ito tungkol sa tradisyonal na medisina. Nais ko ring matuto sa inyong lahat na mga nakatatanda. Ang pag-aaral ay nasa inyo. Ang mga nakaupo rito ay pawang mga haligi sa mundo ng tradisyonal na medisina. Kaya mo bang intindihin ang sinasabi nila, Miss Sia? Ang kakayahan ng aking asawa sa pag-aaral ay hindi mo pa dapat questionin. Sige na. Magsisimula na ang seminar. Umupo ka na ulit. Ang lalaki ko, kahit hindi ko na siya gusto, walang ibang makakaagaw sa kanya. Makakalabas ba siya? Magkita na lang tayo sa coffee shop mamaya. Sige, magkita tayo mamaya. Tinuturing ako ni Miss Sia na karibal sa pag-ibig. Huwag mo na siyang pansinin. Sa puso ko, ikaw lang ang lagi. Jiang Nian, ano bang karapatan mo para makatagpo ng napakabait na lalaki? Pinsan, binilhan kita ng cappuccino. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ang Jiang Nian na iyon, gaano ba talaga ang alam mo tungkol sa kanya? Isa lang siyang probinsyana. Sa madaling sabi, noon, siya ang fiancé ni Ma Xiaohu, sa probinsya. Nang malaman niyang kami ni Ma Xiaohu ay magpapakasal, sinundan niya kami hanggang sa syudad. Hindi ko alam kung anong pang-aakit ang ginamit niya, at nakadikit pa siya sa tagapagmana ng Lee Group. Mukhang hindi simpleng probinsyana ang babaeng ito. Sa huli, taga-probinsya pa rin siya. Kaya parang isa lang siyang kasambahay, na nag-aasikaso kay Li Yucheng. Sabi mo lang pala na siya ay fiancé ni Ma Xiaohu. Wala na ang anak ko ngayon. Nakipagdiborsyo na ako kay Ma Xiaohu. Pero ang nanay niyang taga-probinsya, paulit-ulit na pumupunta rito para humingi ng danyos. Sa totoo lang, dahil lahat iyon kay Jiang Nian, kasalanan niyang parang anino siyang hindi maitaboy, na laging sumusunod kay Ma Xiaohu. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon? Pinsan, kailangan mo akong tulungan. Turuan mo siya ng leksyon. Salamat, bunso. Ang mga halimaw na ito. Ako ito, ate. Palalayasin ko silang lahat pabalik sa pinagtataguan nila. Ma Xiaohu, hindi ka ba nahuli? Anong balak mo? Ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang sanggol sa sinapupunan ni Weiwei. Ako pa ang tinatanong mo kung anong balak ko. Si Bai Weiwei ang pumatay sa anak mo. Anong kinalaman ko roon? Kung hindi ka lang sumulpot, malas ka. Hindi sana naging ganito karami ang mga kaguluhan. Ngayon, sisingilin kita ng ang buhay ng anak ko. Ma Xiaohu. Huwag kang padalos-dalos. Guardia, bilis. May gustong manakit. Commander Lee, mukhang bumubuti na ang paa mo. Malaking pasasalamat sa masusing pag-aalaga ni Ginang Li. Pinagtutuunan din namin ng pansin dito sa panig ng Western medicine.
Ang pagsasama ng mga paggamot ng tradisyonal na medisina. Ang bilis ng pagbuti ay higit pa sa inaasahan. Jiang Nian. Papatayin kita. A. HMPH. A. Aha. Nakakatayo na si Li Yucheng. Aha. Ma Xiaohu, may kasalanan ka na nga. Sa harap ng madla, may hawak ka pang patalim at nananakit ka. Mas lalo lang lumalala ang kaso mo. Dalhin ninyo agad siya sa presinto. Aha. Nian, okay ka lang ba? May nasaktan ba sa'yo? Bilisan mo, ipakita mo nga sa'kin. Li Yucheng, ang paa mo. Kaya mo na palang tumayo. Commander Li, talagang nakatayo ka na. Isang himalang pang medisina ito. Ha ha ha. Li Yucheng, ngayong hindi ka na baldado. Sa akin ka na lang. A. Cheng. Hindi ba ako nananaginip? Aking apo, ikaw. Nakatayo ka na talaga. Napakabuti, sobra. Biyaya ito ng langit. May mata ang langit. Lola. Totoo po, Lola. Kanina sa ospital, emerhensya talaga. Para iligtas ako, si Yucheng ay biglang nakatayo. Nian. Mabuti kong apo. Ikaw ang swerte ng aming pamilya, Li. Cheng. Napakaswerte mo at napangasawa mo si Nian na napakabuting asawa. Iyan na ang pinakamalaking biyaya sa buhay mo. Lola, hindi pa pwedeng matagal na nakatayo si Cheng. Sabi ng doktor, kung susundin pa ang gamutan, malaki ang tsansang gumaling siya. Oo, mabuti naman. Kung gayon, mabuti. Ang mahalaga, gumaling siya. Tae. Wala ka bang kaunting disiplina? Pumasok ka nang hindi man lang kumakatok. Tae, gumaling na ang paa ni Li Yucheng. Papasalan ko siya. Pumunta ka at kausapin mo si Tio Li. Tio Jiang, ang pag-aasawa ay hindi laruan. At lalo nang hindi pwedeng. Basta mo na lang gawin ang gusto mo. Kasal na si Li Yucheng. Si Jiang Nian ang asawa niya. Iyan ang totoo. Pwede naman palang magdiborsyo kahit kasal na. Tatay, tulungan mo naman ako. Alam mo naman na mula bata pa ako, gusto ko na si Kuya Yucheng. Kaming dalawa lang talaga ang dapat. Kami ang bagay na bagay sa isa't isa. Ano ba naman ang Jiang Nian na iyan? Isa lang siyang babaeng galing sa nayon. Hindi siya bagay sa kanya. Pantay ang aming pinagmulan. Ay, Jingshu, napaka-inosente mo naman. Ano ba ang pamilyang Li? Ano ba ang klase ng taong si Li Yucheng? Dahil pinili niya si Jiang Nian, hindi siya basta-basta magbabago. Tatay, ikaw ang chairman ng Shangjing Traditional Chinese Medicine Association. Matagal mo nang kilala si Ginoong Li. Pakiusap, ikaw na ang pumausap sa kanya. Siguradong bibigyan kanya ng konsiderasyon. Noong dati, paralisado ang mga paa ni Li Yucheng. Lumayo ka agad sa kanya. Ngayon gumaling na ang mga paa niya. Nakakatayo na siya. Tapos gusto mo na naman siyang bawiin. Ang usaping kasal, hindi pwedeng pilitin. Tatay, alam kong pinakamasakit ka sa akin. Tulungan mo na ako, please. Kung malaman ng nanay ko sa kabilang buhay, na kahit napakaliit na pabor na ito, ay ayaw mo pang ibigay sa anak mo, tiyak magagalit siya at pupunta pa rito para hanapin ka. Ikaw talagang bata ka. Tatay, pakiusap, nakikiusap na ako sa'yo. Nasaan si tatay? Lumabas ka muna. Pag-iisipan ko pa. Alam ko na, si tatay nga ang pinakamabait. Aalis na ako. Bye-bye. Miss Jiang, Ginoong Siya, Jiang Nian na lang po ang itawag ninyo sa akin. Jiang Nian, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Katatapos mo lang mag-out. Sakto, ililibre kita ng hapunan. Habang kumakain tayo, mag-usap tayo. Tikman mo ito. Ano po ang kailangan ninyo sa akin, Ginoong Siya? Ganito kasi, Jiang Nian.
Sa production department ng kumpanya namin, maglalabas kami ng bagong produktong hiwang halamang gamot, kaya kailangan naming mag-recruit ng ilang taong bihasa sa tradisyonal na medisina. Para sumali sa research and development, narinig kong sa tradisyonal na gamot, lalo na sa mga formula, may alam ka. Hindi ko lang alam kung gusto mo ba sumali sa amin. Interesado ako. Oo, interesado ako. Ay, napakaganda naman yan. Sa usapin ng benepisyo, huwag kang mag-alala. Siguradong panguna sa industriya ang antas. At saka, may sarili kaming taniman ng halamang gamot, at makabagong proseso ng pagproseso. Kaya maibibigay namin sa iyo ang pinakamagandang kapaligiran para sa research. Ginoong Sia, ang makasali sa pagbuo ng mga produktong halamang gamot, talagang nakakaengganyo sa akin. Pero sa ngayon, may trabaho pa ako sa ospital. At kailangan ko munang makipag-usap kay asawa ko. Mahalaga sa akin ang opinyon niya. Jiang Nian, may kondisyon ako sa pagbibigay sa iyo ng trabaho. Anong kondisyon? Ikaw, iwan mo si Li Yucheng. Ay. Jiang Nian, pag-isipan mo pa. Taunang sahod na 5 milyon ito. May kasama pang isang fully furnished na apartment sa sentro ng syudad. Kapag tumango ka lang, iyon na ang lahat ng ito. Isang dalagang galing sa nayon. Hindi madaling magkaroon ng ganitong pagkakataon. Bakit ka pa didaykit sa iisang puno? Si Chairman Sia, kahit mahal na mahal niya ang anak niya, hindi naman sa ganitong paraan. Mula pagkabata hanggang paglaki ni Jingshu, ang mga bagay na gusto niya, wala pang hindi niya nakukuha. At si Li Yucheng, siya ang taong napili niya. Ako, bilang ama, natural lang natutulungan ko siyang matupad ang hiling niya. O kaya ganito, bibigyan kita ng pera. Umalis ka sa Shangjing, at mamuhay ka ng payapa. Chairman Sia, pareho ka ba ng anak mo? Akala mo ba pwedeng lutasin ng pera ang lahat? Ako si Jiang Nian, kahit taga-nayon ako. Alam ko rin ang kahulugan ng dignidad, at kung ano ang tunay na damdamin. Kaya kung kumita ng pera mag-isa, kaya ko rin bumili ng bahay mag-isa. Pero si Li Yucheng, hindi ko siya bibitawan. Ako si Zurong, kahit hindi maganda ang pinanggalingan ko. Alam ko rin ang kahulugan ng dignidad, at kung ano ang tunay na damdamin. Kaya kung kumita ng pera mag-isa, kaya ko rin bumili ng bahay mag-isa. Pero si Sia Dongyang, siya ang lalaking pinili ko. Hindi ko siya susukuan. Ang lokasyon ng cellphone ng asawa ni Chairman Shen ay nagpapakitang narito sa restaurant na ito. Dito ka lang maghintay. Sige. Hindi sumasagot sa tawag. Hindi rin sumasagot sa mensahe. Gusto mo ba akong palalin sa kaba? Ayos lang ako. Inimbitahan ako ni Chairman Sia na kumain. Nakalimutan kong tingnan ang cellphone ko. Bakit ka inanyayahan kumain ni Sia Dongyang? Nag-usap kami tungkol sa ilang bagay tungkol sa tradisyonal na medisina. Tara, umuwi na tayo. Suriin mo ang nangyari ngayong gabi. Opo. Chairman Shen, si Chairman Sia, para sa kanyang anak na si Sia Jingshu. Gamit ang dahilan na papapasukin siya sa Sia Group na may mataas na sweldo. Pinapalayas ang asawa mo sa iyo. Ano ang sinabi niya? Siyempre ayaw ng ginang. Chairman Shen, pakitingnan ang dokumento. Ito ang mga kamakailang nalaman tungkol sa Sia. Ilang lumang pangyayari ng pamilya. Bakit ka nakatanga, Li Yucheng? Ang tutok mo naman, MHM. Niyan yan. Ano man ang mangyari sa hinaharap, huwag mong akuin mag-isa, ha? Ano? Hindi ba ipinagawa sa iyo ni Sia Dongyang na magtrabaho sa kumpanya niya? Pupunta ako roon at susuportahan kita. Opo. HMM. Alam mo ang tradisyonal na medisina, pero manatili kang nag-aalaga sa ospital. Sayang ang galing mo. Pwede ba ako? Oo naman. Kaya ko nang tumayo ulit ngayon. Lahat ay dahil sa'yo. Dapat maniwala ka sa kakayahan mo, lalo na sa larangang mahal mo. Napakahusay mo. Pero, kapag pumasok ka sa Sia Group, hindi ba ibig sabihin noon na ako ay ibinigay ko na siya kay Sia Jingshu? Nako, akin ka. Walang makakaagaw. Tay, paano mo nakausap si Jiang Nian, ang babaeng taga-nayon? Papayag ba siyang ibigay sa akin si Yushen, ha? Ginoong Sia, lumabas ka.
Kuya Yirong, naparito ka ba para hanapin ako? Naghahanap ako ng trabaho para sa asawa ko. Ah. Jingshu, lumabas ka muna. Tae. Lumabas ka. HMPH. Maupo po kayo. Jiang Nian. Dahil na naman sa babaeng galing probinsya na ito. Bakit? Naparito ka rin ba para pagtawanan ako? Sure. Huwag mong sirain ang katawan mo sa galit. HMPH, pumunta ka sa kumpanya pero hindi mo hanapin ang tatay ko. Bakit ako pa ang hinahanap mo? Hindi ba tungkol yan sa plano ng production department ng kumpanya? Maglalabas ba kayo ng isang herbal na inumin? Gusto kong isama rin si Weiwei sa proyekto. Tita Bai. Dahil pinakasalan mo ang tatay ko. Kaya isa ka na ring tao ng pamilya siya. Bakit parang mas inaalala mo pa ang pamangkin mong iyon? Kaysa sa akin, ang anak na babae ng pamilya siya. Nag-aalala. Zuwer, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang nakita kong lumaki. Kahit ayaw mo akong tawaging nanay. Itinuring pa rin kitang sarili kong anak. Pero ngayon, gusto mo akong paalisin. Si Jiang Nian, ang babaeng taga-baryo. Kailangan din ng katulong, di ba? May punto ka. Sige. Bukas, ipatawag si Bai Weiwei. Mag-report siya sa production department. Nian, mula ngayon, bahagi ka na ng SIA Group. Magaling na ang binti ko ngayon. Kailangan kong bumalik sa unit ng ilang araw. Papabantayan kita ng palihim ng mga bodyguard ko. Kapag may nangyari, siguradong, tawagan mo ako. Sige. Kakagaling lang ng binti mo. Mag-ingat ka. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Aalis na ako. Narinig kong dumating din sa production department ang anak ng presidente. Bakit hindi ko siya nakita? Sariling kumpanya pa naman nila. Kapag gusto nilang dumating, pwede kahit kailan. Ang pihikan. Hoy, probinsyana ka ba at naligaw ka sa maling lugar? Tumahimik kayong lahat. Kayo ang mga bagong hire na production staff ng kumpanya. May isa bang kulang? Baka mamaya pa dumating ang anak na babae ni Ginoong Sia. Dalhin mo muna sila sa kani-kanilang pwesto. Hintayin muna natin ang susunod na sulat bago tingnan. Oo, sige. Ano ang nakakatawa? Ang amoy ng dangway na ito, sapat na ang tagal ng pagkakatanda. Mabisa at puro ang bisa ng gamot na ito. Isa itong napakagandang sangkap na panggamot. Lolo, bakit pinag-aaralan mo pa ang mga bagay na ito? Ang mga mapait na halamang ito. Sino pa ba ang iinom niyan? Mas maginhawa ang Western medicine. At mabilis pa ang epekto. Jingshu, nasaan na iyong jade pendant na ibinigay ko sa iyo noong bata ka? Bakit hindi kita nakitang suot iyon? Lolo. Hindi bagay ang jade pendant na iyon sa damit ko. Kaya itinabi ko na lang. Ibabalik mo sa akin balang araw. Kapag ikinasal ka na, saka ko ibibigay sa anak mo. Sige, Lolo, may aasikasuhin po kayo muna. Pupunta na ako sa kumpanya. Yung jade pendant na iyon, noong 6 na taon ako, hindi ko sinasadyang nabasag. Buti na lang noon, walang nag-usisa ulit, kaya doon na lang natapos. Bakit bigla na lang nagtatanong si Lolo kung ano ang ginawa niya? Baka alam din niya na ako. At si Yu Cheng. Ate, bakit siya nandito? Sabi ni Chief Zhanglan, siya raw ay bagong dating na technical staff na responsable sa pagbuo ng tradisyonal na gamot. Ate, isa lang iyang probinsyano. Ano naman ang alam niya sa research at development ng tradisyonal na gamot? Pumayag si Papa sa akin. Basta si Jiang Nian na ito, na babaeng taga-baryo. Pwede siyang matuto sa production department. Bakit hindi siya napunta sa akin? Si Yu Cheng. Nauna pa pala siyang pumasok sa kumpanya. Jiang Nian, ikaw na probinsyana. Paano ka nakapasok? Lumabas ka nga. Jingshu. Papa, paano siya makakapasok sa pamilya siya natin? Hindi mo ba ako pananggakwan? Nasa kumpanya tayo. Hindi pwedeng bastos. Hindi. Pabayaan mo siya. Si Jiang Nian ang kinatawan ng Lee Group na pumunta rito para sa pagsasanay at inspeksyon ng Sia family. Kailangan mo pa siyang hingan ng gabay. Bakit ko naman siya hihingan ng payo? Lumabas ka nga. Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Bilisan ninyong bumalik sa trabaho. Probinsyana,
Maghintay ka lang at makikita mo. Hindi ka palulusutan ng pinsan mo. Ay. Alam mo namang hilig ni Miss Sia ang Amerikanong estilo. Pinaghandaan ko pa, pinaghiling ko ng mano-mano. Pumunta ka na at mag-asikaso ng sarili mong gawain. Oy, ate, paano mo siya haharapin? Yung probinsya nung iyon. Hayaan muna nating magmalaki siya sandali. Huwag. Ayokong mapunta sa iisang lugar kasama siya. At mahirapan akong huminga. Ano? Sige, ikaw na ang umalis. Hindi ko alam kung si Sia Dongyang at kung ano ang sinabi ng anak niya. At kung ano ang sinabi niya. Ako ang kinatawan ng Lee Group na pumunta rito para matuto at magsiyasat. Baka si Yu Cheng ay sadyang hinanap si Sia Dongyang at pumayag sa ano. Hindi. Bumalik si Yu Cheng sa organisasyon, siguradong abala siya. Wala talaga siyang oras para silipin ang telepono. Hihintayin ko na lang ang gabi para kontaken siya. Miss Jiang, gusto kayong makita ni President Sia. Halina po. Ate, may tumatawag kay Jiang Nian na tao ni Tito. Ano ang ginagawa ng probinsya nung iyon? Narinig ko na bumalik na si Yu Cheng sa organisasyon. Baka gusto ng babaeng probinsyana na ito na samantalahin. Ang pagkakataong ito para akitin ang papa ko. Tawagan mo si Tita Bai Raiying. Sabihin mong ang iyong tito ay malapit nang maaga ng ibang babae. President Sia, kung may sasabihin po kayo, diretsuhin nyo na. Ano? Hindi bagay sa panlasa ni Miss Jiang ang mga ito. Sige, ipapapalit ko sa waiter. Hindi na kailangan. Nangako akong sasamahan si Lola sa hapunan ngayong gabi. Tapos na magsalita si President Sia. Kailangan ko nang umalis. Ang batang si Jingshu talaga. Simula bata pa siya, spoiled ko na siya ng gusto. Kung sa susunod na trabaho, may nagawa siyang mali. Pakiintindi na lang po kay Miss Jiang. Makakaasa ka, Ginoong Sia. Pumunta ako sa pamilya Sia para sa trabaho. Hindi para manggulo. Basta hindi siya unang mang-aapi. Hindi ko siya papatulan. Ay, mabuti naman. Nandito ako ngayon para sa iyo. Para pag-usapan ang pagbuo ng gamot na Chino. Jiang Nian, ikaw na walang hiya. Ang lakas ng loob mong akitin ng asawa ko. Ay nako, Bai Raiying. Ano bang kaguluhan yan? Miss Jiang, mauna ka na munang umuwi. HMPH. Dongyang, nagkamali ako. Huwag kang magalit. Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Mukha ba akong palengkera? Nakikipag-usap lang ako kay Miss Jiang tungkol sa trabaho. Ang lakas ng loob mong pumunta rito at manggulo. Kung uulitin mo pa yan, hindi na ako magpapasensya sa kahit sino. Lumayas ka sa pamilya Sia. Para sa pamilya Bai, para sa kaligayahan ko, hindi ko kailanman papayag ang kahit sino. Nasirain ang kasal ko. Walang silbi. Nian, nakauwi ka na. Halika, maupo ka at kumain. Sinabi ni Yu Cheng na may bahay raw ang papa niya sa labas. Bakit hindi siya umuwi? Paano siya naparito? Wala si Acheng. Nagpagala-gala ka lang sa labas hanggang ganitong oras. Hindi ganyang tao si Nian gaya ng sinasabi mo. Naka-join na siya sa Sia Group, sa pananaliksik sa tradisyonal na gamot. HMPH, siya lang pala. HMPH, Lola, kanina lang nagtanong ako sa doktor, tungkol sa ilang issue sa gamot na Chino. Kaya late akong nakabalik. Walang problema, kakain na sana kaming dalawa. Kasabay kong umuwi si Nian para kumain. Bilisan mo, umalis ka na. Nay, ikaw, umalis ka na. Ay. Nian, ikaw ang manugang ni Acheng. Huwag mong intindihin kung ano man ang saloobin ng ama niya. Halika, kumain na tayo. Sabi ko nga, bakit ganyan ang pagkakasabi ni Ginoong Sia tungkol sa akin? Pumunta ako sa Sia Group para mag-aral. Kaya pala kinausap mo siya ng palihim. Nasa iyo na ngayon ang 2% ng shares ng Lee Group. Ikaw ang kumakatawan sa Lee Group. Hindi mangangahas na pahirapan ka si Sia Dongyang. Ay, sasabihin ko sa iyo, Lee Yu Cheng. Ngayon dumating ang papa mo. Tapos pinalayas siya ni Lola. Huwag mo na siyang pansinin. Wala ako sa bahay. May Lola ka namang para ipagtanggol ka. Sa Sia Group, magsisikap ako ng husto. Hindi kita ipapahiya. Ay oo nga pala. Wala ka pala sa bahay.
Pwede ko bang gamitin ang study room mo? Sige lang. Dating asawa ni Sia Dongyang. 2 beses nang nag-asawa si Ginoong Sia. Kung gayon, ang babaeng nasa restaurant kanina, malamang siya ang ikalawang asawa niya. Sinabi ni Yu Cheng noon, na may kinalaman ang aking jade pendant sa pamilya Sia. O baka may nakakaalam sa pamilya Sia. Balita tungkol sa aking tunay na mga magulang. Bukas, dadalhin ko ang jade pendant at tatanungin si Ginoong Sia. Aray, masakit. Ikaw ang bumangga sa akin muna. Mas mabilis pa sa kuneho tumakbo ang hamak na probinsyano. HMPH. Ang jade pendant na ito. Pinsan. Iyong si Jiang Nian na galing sa baryo. Huwag mo muna siyang gagalawin. Bakit naman? Pinsan. Sa loob ng 1 buwan, kailangang magsumite ang lahat ng tao ng isang kopya, ulat sa pananaliksik sa parmasya. Mula bukas, pumasok sa laboratorio ng pananaliksik sa gamot. Ang mga huling hindi makapasa ay tatanggalin. Galing siya sa kanayunan. Kalahati na lang ng daan siya nakapasok sa pananaliksik ng tradisyonal na gamot. Sa pagsusuring ito, siguradong siya ang unang matatanggal. Halata namang siya iyon. Hindi ko hahayaang ako ang matanggal. Mukhang kailangan kong sulitin ang bakanteng oras. Mas madalas akong pumunta sa ospital para humingi ng payo sa guro. Hindi naman masamang ideya. Tingnan mo rito. Dito, ang Kangzu at ang Baizu. Ginawa mong isa ang timpla. Pero kung gagawin itong pinatuyong gamot para sa pag-aayos ng tiyan at pali, masyadong matindi ang pagpapatuyo ng Kangzu. Kailangang bawasan ang dami. Dapat ay gawing 1, 2. Salamat, guro. Hindi ko talaga maintindihan ito dati. Isang paliwanag mo lang, nakuha ko na. Ay, Batang Gia, parang nakita noon. May suot kang jade pendant sa leeg mo. Bakit hindi mo suot ngayon? Nasaan ang jade pendant ko? Ito. Palikuran. Bakit wala? Baka hindi ito nahulog dito. Ay, Jiang Nian, bakit hindi ka pa umaalis sa trabaho? Malapit na rin akong umuwi. Ginoong Sia. Ano po iyon? Wala naman. Ngayon, sa harap ng bawat isa sa inyo ay may isang halo-halong mga halamang gamot na hindi pa natutukoy. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para pagbukod-bukurin ang lahat ng halamang gamot at sabihin ang bisa ng bawat isa. Kapag may isang mali, bagsak ka na. Simulan na ang oras. Pasensya na, hindi ko sinasadya. TSK, pakitang tao lang. Binibining bay. Pupulutin ko agad. Maganda ang naging resulta ng lahat ngayon. Halos lahat ay pasado. Ang susunod na gawain ay, pag-uwi ninyo mamayang tapos ang trabaho. Magpakulo ang bawat isa ng isang porsyon ng tradisyonal na gamot, at dalhin bukas sa kumpanya para may bahagi sa mga katrabaho. Bibigyan ng marka ng mga katrabaho. Ang may pinakamababang marka ay ituturing na bagsak, kung may malason at mamatay. Hindi nakasalanan ng mga katrabaho iyon. Jiang Nian, ang gamot na ito ko ay may bisa ng pampalusog sa yin at pampalakas sa yang. Gusto mo bang tikman? Hindi mo naman siguro akalaing ako ay naglagay ng lason dyan, ano? Hindi aabot si Miss Bai sa paglalagay ng lason sa sabaw. Jiang Nian, parang sobra naman ang pag-iingat mo. Dahil sinabi mo na iyan, edi ikaw muna ang uminom.
Sakto, nilalamig ako nitong mga nakaraang araw. Kung talagang may bisa itong magpalusog ng yin at yang, siguradong magpapasalamat ako ng maayos sa iyo. Matagal na bang niluluto ang sabaw? Director Zhang, naghahati lang kami ng sabaw dito. Buti nga sa iyo. Ikaw na hampas lupa, hintayin mo ang kamatayan mo. Nainom ko na, ikaw naman. Ay. Aray, masakit ang tiyan ko. Nagkalakas loob ka talagang lasunin ako. Tawagin agad ang ambulansya. Hayaan mong kunan kita ng pulso. Ay, nilagay mo pala sa ganitong lagay ang isang tao. Nagkukunwari ka pa. Ano ba iyang pinaggagawa mo? Pero kung ganoon, mapapanatag na ako. Nakakuha kami ng ulat. Sinasabi rito na may taong sadyang naglason. Miss Jiang, pakiusap sumama ka muna sa amin. Siya ang gumawa niyan. Ininom ni Bai Weiwei ang sa kanya. Ang gamot na iyon ang nagdulot ng sakit ng tiyan. Siguradong siya ang naglagay ng lason. Kung may naglason man, si Bai Weiwei rin mismo iyon. Ano bang nangyayari rito? Kagagaling lang na ininom ni Miss Bai. Yung sabaw sa mangkok na iyon. Pwede itong kunin at ipetest. Suriin din ang mga bakas ng daliri dito. Jiang Nian. Jiang Nian, muntik mo na akong maliitin, ha? May mga camera rin sa laboratory. Pwede ring magsiyasat ang mga kasama. Kung si Jiang Nian nga ba ang naglason, bilisan ninyong dalhin siya. Ipinapakita ng surveillance na pinalitan ng dalagang ito ang sabaw. Anong gamot ang ininom ni Miss Bai? Siya mismo ang nagdala nyon. Ano, lahat ng naririto ngayon, sasama sa amin para magbigay ng salaysay. Jiang, hiha, nahanap mo na ba ang iyong jade pendant? Hindi pwede, baka naiwan doon. Nakalimutan ko, yung jade pendant na iyon. Guro, lalabas muna ako para sumagot ng tawag. Ah, haha, ang kulit ng batang ito. HMM. Liu Cheng, mag-chat tayo sa WeChat. Hindi ako pwedeng mapagbintangan ng pamilyang Bai na kinamumuhian ang pamilyang Li. Dongyang, kawan mo naman ako, pwede ba? Matagal na kitang asawa. Para sa pamilya siya, wala man akong nagawang kapuri-puri. Nagsumikap din naman ako. Ngayon, ganito ang sinapit ng anak kong babae. Paano ko yun matitiis na lang at hindi pakikialaman? Sinabi na ng pulisya na nasa bahay siya noong niluluto ang sabaw, at sinadya pa niyang lagyan ng pulbos na lason. Gusto niyang saktan si Jiang Nian, at ang ending, siya rin ang uminom ng mangkok ng lasong sabaw na iyon. Bai Weiwei, bakit ka napakasama? Buti na lang at hindi ko ininom ang mangkok na iyon. Bai Raiying. Mula nang makasal ka sa pamilyang siya nitong mga taon na ito, magkano na ang napala mo para sa pamilyang Bai ninyo? Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang panghihingi para sa pera? Masama mong pamilyang in-laws. Sa ganyang paraan ka pa ba magpapatuloy na manghingi sa pamilya ng masama mong biyenan? Kung ganoon, ako, siya Dongyang, hihiwalayan na talaga kita. Asawa ko. Gusto ko lang namang ipaglaban si Weiwei. Katarungan. Ang katarungang lumalabas sa bibig mo, ay ang manakit ng isang inosenteng tao. Ano ang ginagawa mo dito? Ah. Tae. Jiang Nian, ang kapal mo. Sino ba ang may sabing kulang pa ang gulo? Bakit ka narito? Hinahanap ko ang aking guro. Nadaanan ko lang dito. Guro. Siya ang matandang si Xia Shenhai ng pamilya Xia. Kailan pa ba? Naging guro mo ang lolo ko. TSK. Kung ganoon, umalis ka na. Ah, hindi pwedeng paalisin siya. Pakiramdam ko may itinatago siya, na isang lihim na ayaw niyang ipaalam sa iba. Tumahimik ka at umayos ka. HMP. Tay, narinig ko na tumanggap ka ng alagad. Oo, isang dalagang bata. Sa ugali mo, ang hirap paniwala ang tatanggap ka ng alagad. Hindi ko rin inasahan iyon. Hindi ko alam kung bakit. Ang batang Jiang na ito, nakakaaliw at madaling pakisamahan.
Pero sa huli, tagalabas siya. Noong una nating pinagtulungang proyekto sa Lee Group, ang ospital na ikaw mismo ang hiniling. Ang isang silid sa pananaliksik doon, akala ko, gusto mo lang magtago ng mag-isa, para tahimik na makapag-aral ng mga race eta. Hindi ko inasahan na tatanggap ka ng alagad. Sa tanda kong ito. Kailan ba ako nagkamali sa pagkilala ng tao? Si Jiang Mian, tama ang puso at isip, may likas na galing pa sa mga halamang gamot, magandang sisibol siya. Hindi ako nag-aaksaya ng oras maghubog ng kung sino-sino. Tae. Si Jingshu ay apo mo. Dapat mo siyang turuang mabuti. Kapag siya na ang hahawak ng grupo sa hinaharap, paano kung wala siyang alam? Sa ugali ni Jingshu, spoiled at padalos-dalos siya. Hindi niya kayang mag-focus sa pag-aaral ng medisina at gamot. Kahit turuan ko siya, sayang lang. Mas mabuti pang ilaan mo ang lakas mo, kay Jiang Mian. Para may mapalak ang totoong resulta. Tae, kahit hindi ganoon kagaling si Jingshu, dugo pa rin siya ng pamilya Xia. Samantalang si Jiang Mian, kahit gaano pa siya kabuti, tagalabas pa rin siya. Napakapaborito mo naman. Ano na lang ang masasabi ng mga tao sa labas? Dongyang, hindi mo naiintindihan. Sa pagtuturo ko ng alagad, tinitingnan ko lang ang ugali at talento. Wala akong pakialam sa loob o labas na hangganan. At saka, hindi ba siya ang asawa ng batang iyon sa Lee family? Matagal nang nakikipagtulungan ang pamilya Xia sa pamilya Lee. Pagdating ng panahon, mas humingi ka ng pakinabang sa pamilya Lee. Sa madaling sabi, siguradong hindi tayo malulugi sa transaksyong ito. Tae, kaya pala iyon ang pakay mo. Pero si Jingshu, matagal na. May matinding pagkapit sa damdamin kay Li Yucheng. Lagi niyang iniisip na makakapit siya sa pamilyang Li sa pamamagitan ng kasal. Pagdating sa pag-ibig, hindi pwedeng pilitin. Kahit si Lolo ay gusto siya ng gusto. Sa research presentation ni Jiang Mian sa loob ng isang buwan, sisiguraduhin kong mapapaalis kita sa Xia Group. Sa oras na iyon, pababagsakin kita at dudurugin ang pangalan mo. At itatakwil ka ni Kuya Yucheng. Ha? Maaga palang tulog na si Ginang. Li Yucheng, bakit hindi mo sinabi sa akin na uuwi ka? Nauna kong tinapos ang misyon. Gusto ko lang sana kitang sorpresahin. Halos mapatakbo mo ang puso ko sa takot. Anong sorpresa pa? Talaga ba? Sa munting bagay na ito, natakot ka na. Hindi ba malaki ang loob mo, mahal? Narinig ko ang nangyari kanina sa araw. Ang bilis mo namang makabalita. Si Bai Weiwei lang ang gumawa ng gulo, kaya siya rin ang napahamak. Nagkataon lang na ginamit ko ang sarili niyang patibong laban sa kanya. Talagang matalino si Madam. Pero tandaan mo, kung may ganitong klaseng bagay sa susunod, sabihin mo sa akin ng maaga. Huwag ka laging padalos-dalos at puro sarili mo lang ang iniisip. Kapag may nangyari, ako ang sasalo para sa iyo. Kakauwi mo lang, siguro pagod ka. Baka gusto mo munang, hindi ako pagod. Mas nakakaalis ng pagod ang yakap sa misis ko kaysa ano paman. At saka, ang mapatahan ng nerbiyos ng misis ko na ito, mas mahalaga kaysa ano paman. Li Yucheng, nawala ang aking jade pendant. Ang jade pendant. Hindi ba lagi mo naman iyong suot? Paano iyon mawawala? Hindi ko alam. Marami na akong hinanap na lugar pero wala talaga. Nahanap na ba sa bahay? Bukas, ipahanap mo kay Wang Ma. Sa ngayon, huwag muna tayong magmadali. Ay. Bowman, nakakita ka na ba sa bahay ng isang jade pendant na hugis gasuklay at maputi na parang gatas? May litrato ba iyon? Kung makita ko ang litrato, baka may maalala ako. Ah. Hindi ko nakita. Ano ang nawala? Baka hindi naman iyon nawala sa bahay. Aalis na ako para magtrabaho. Bakit parang ang pamilyar ng tingin sa jade pendant na iyan? Ay. Parang iyon yata ang pamana ng pamilya Xia. Ay, Cheng, bakit nasa bahay ka? Kailan ka bumalik mula sa unit? Lola, kilala mo ang jade pendant na ito. Hindi lang kilala, ha? Noon, may negosyo ang pamilya Lee at pamilya Xia sa isa't isa. Noon, si Madam Xia ba? Nagbigay siya ng isang jade pendant para sa iyo. Noon, maliit ka pa, 4 na taong gulang lang. Wala pa nga siyang manugang noon. Sabi nila, kapag nagkaroon na siya ng manugang, at nagkaanak na ng babae, magpapakasundo ang dalawang pamilya natin sa mga bata. Pagkatapos, makalipas ang 2 taon, pumanaw si Old Madam Xiao dahil sa karamdaman. Ang anak niyang si Xia Dongyang ay nag-away pa sa pamilya para sa isang babae at tuluyang tinalikuran ng pamilya.
Pagkatapos noon, ang usapin ng pagkakasundong iyon ay tuluyan nang nawala. Kakaiba, kung gayon, ang jade pendant na ito ngayon, paano napunta sa mga kamay ni Nian? Sabi ni Nian, ang jade pendant na ito ay naiwan ng kanyang mga tunay na magulang. Kaya ba? Hindi pa sigurado. Pero ngayon, nawala ang jade pendant. Para sa paghahanap ni Nian sa kanyang mga tunay na magulang, tiyak na nadagdagan pa ang isang balakid. Lolo, ang jade pendant na gusto mo. Ano ba iyan? Ang jade pendant na gusto ko. Sa iyo naman talaga iyan. Noong nakaraan pa, si Lolo, ang humihingi sa akin ng jade pendant. At sinasabi mo pa na para raw iyon sa magiging anak ko. Abala si Lolo, ikaw na muna ang mag-ingat niyan. Kung ayaw mo naman yan, kukunin ko na lang. Ha? Nga pala, Lolo, pwede bang huwag mo nang ituro ang kaalaman sa tradisyonal na medisina ni Jiang Nian? Hindi ko siya gusto. Sa loob, nabalitaan kong malapit na kayong magkaroon ng isang pagpupulong ng ulat sa pag-aaral sa parmasya. Oo, hindi ba pwedeng mahijitin ka niya? Kung hindi, ang mapapahiya ay ang mukha ng pamilya siya natin. HMPH, hindi ako matatalo sa kanya. Maligayang pagdating sa lahat sa aming pakikilahok sa pagpupulong ng ulat sa pag-aaral sa parmasya. Mr. Siya, simulan na natin. Ang susunod ay ang ating pagpupulong ng ulat sa pag-aaral sa parmasya, magsisimula na ngayon. Si Xia Jingshu ang una. Kamusta sa lahat? Maligayang pagdating sa panonood ng aking ulat sa parmasya. Ang ulat sa pananaliksik ni Xia Jingshu. Bakit kapareho ito ng sa akin? Salamat sa lahat. Kasunod si Jiang Nian. Ikaw ang magpaliwanag ng iyong ulat. Kamusta sa lahat? Dahil ito ay isang pagpupulong ng ulat sa parmasya. Gawin na lang natin itong parang pagsusulit na may bukas na sagot. Ako na ang magpapaliwanag sa ulat ni Miss Xia. Hindi ko inakalang ang babaeng ito mula sa nayon ay gagawa ng ganitong hakbang. Mali pala ang tingin ko sa kanya. Salamat sa lahat. Hindi ko inakala, si Jiang Nian sa pag-aaral na ito sa parmasya, ay may napakalalim na pagkaunawa, Xia Jingshu. Ang ulat na ito, kahit na ikaw ang sumulat, pero wala kang ganyang antas gaya niya. Ang malalim na pagkaunawa ni Jiang Nian sa parmasya. Tatay, paano mo magagawang maliitin ng ganyan ang anak mo? Kung may lakas ka ng loob, hayaan mo siyang ipaliwanag ang sarili niyang ulat. Ay, hindi na kailangan. Hayaan mo siyang ipaliwanag ang sa iyo. Nakita ko na kung gaano kalalim ang pagkaunawa niya sa tradisyonal na medisina. Sige, ipagpatuloy mo, tatay. Mr. Xia, batay sa kabuoang marka ng si Jiang Nian lang ang may natira na kwalipikasyon sa production department. Tatay. Mga ginoo at ginang, batay sa naging performance ng lahat ngayong araw, talagang hindi masama. Nagpa siya ang kumpanyang ito na walang tatanggaling empleyado, at bibigyan ng gantimpala ang mga mahusay ang performance. Itataas si Jiang Nian bilang leader ng production team, at mula ngayon ay siya ang mamumuno sa lahat, at magtutuon sa pananaliksik ng mga Chinese herbal slice. Mr. Xia, ang pananaliksik ko sa Parma ay hindi pa naipapakita ang ulat. Sino ba ang nangopya kanino? Siguradong kinopya ni Jiang Nian ang kay Miss Xia. Ang pamilya ni Miss Xia ay mula sa tradisyonal na medisina. Bakit pa niya kailangan pang manggopya sa isang babaeng galing nayon? Tatay, nakita mo naman ang ulat ko. Tiyak na siya ang nangopya sa akin. Jiang Nian, kung hindi mo kayang gawin, pwede namang huwag na. Bakit kailangan mong nakawin ang sa iba? At sabihin sa iyo iyon. Ikaw naman, Deraya, sinasadya mong makihalo sa pamilya Xia namin. Para maaga ang lahat ng sa akin. Hindi ba? Kung sinasabi mong ikaw ang gumawa ng ulat na ito, pakiusap, sabihin mo nga ang halamang pinag-aralan mo. Ano ang orihinal na timpla nito? At ilang ulit itong iniba, bago lumabas ang kasalukuyang datos. Ako, naitala ko na. Nang dahil lang sa nervyos kaya nakalimutan ko sandali. Ang formulang ito ay iniba ng 7 ulit.
at dumaan sa 12 beses na eksperimento sa parmasya, bago nakuha ang kasalukuyang resulta. Bawat datos ay, ako mismo ang nagberipika. Sa totoo lang, ang kaninang bersyon, sa tingin ko, hindi ito gaanong maganda, kaya magdamag kaming gumawa ng isa pang bersyon. Ito na ang pinal na ulat sa gamot. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Dok, kumusta po ang lagay ng anak ko? Miss Sia, atake ito ng epilepsy. Buti na lang dinala siya sa ospital ng maaga. Nakalampas na siya sa panganib ng buhay. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan sa ospital. Kailangan pang magsagawa ng mas masusing pagsusuri para matiyak ang sanhi. Bumuo ng plano sa paggamot. Epilepsy. Epilepsy. Namamana po ba ang epilepsy? Mayroon po itong ilang namamanang salik. Imposible iyan. Sa pamilya Sia, ilang salinlahi na ang nakalipas. Wala talagang ganitong sakit na epilepsy. Tiyo, maaari po ba akong humiram ng isang hibla ng buhok mo? Ako, balita. Huwag mong pakinggan ang pinagsasabi ng doktor na iyan, mahal. Anong namamanang sakit sa pamilya? Ang ating Jingshu, mula bata hanggang ngayon ay malusog na malusog ang katawan. Noong isang araw siguradong dahil iyon sa pamilya Jiang, nainis sa kanya ang babaeng iyon. Dahil sa matinding emosyon, kaya siya nangisay ng buong katawan. Tay, talaga pong wala akong epilepsy. At saka, mula bata hanggang ngayon ang mga check-up ko. Ikaw ang lagi kong kasama sa pagpunta sa ospital. Kung may sakit man ako, matagal na sanang nalaman iyan, di ba? Totoo ngang maling diagnosis ng doktor iyon. Jingshu, anak, magpahinga ka ng mabuti sa panahong ito. Huwag ka munang pumasok sa kumpanya. Tay. Ayoko nang sa kumpanya pa. Makita ang probinsya ng si Jiang Nian. Pwede bang paalisin mo siya? Hindi ba sinabi na sa iyo ni Daddy? Si Jiang Nian ay tao ni Li Yucheng. May hawak siyang mga shares na ibinigay ni Li Yucheng. Sa Sia Group, kinakatawan niya ang Li Group. Kaya hindi pwedeng siya ang pumunta, bilang leader ng maliit na grupo. Ako lang ang pwedeng gumawa noon. Ikaw ang aming prinsesa ng pamilya Sia. Bakit mo paaagawin sa kanya ang posisyon ng leader ng grupo? Sa hinaharap, buong Sia Group ay mapupunta sa iyo. Oo nga, Jingshu, isang hamak na leader lang ng production department. Kung sino ang gusto, siya na lang ang magdala niyan. Prinsesa tayo ng pamilya. Sa hinaharap, ikaw ang magiging may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Sia. Kung ganoon, hindi ko na kailangang makipag-agawan sa babaeng probinsyana na iyon. Pero hindi pwedeng malaman ng iba. Noong isang araw sa medikal, nalagpas sa akin ang ulat niya sa symposium. Kung hindi, paano ako titingnan ng iba bilang isang binibining Sia? Yung binatang iyon sa pamilya Liat, bakit ko naman gagamitin ang buhok? Tay. Opo, agad. Tayo nga. Ang press conference ng bagong gamot ng Sia Group. Sa oras na iyon, humanap tayo ng pagkakataon. Opisyal na ideklara ka ni Daddy bilang ang may hawak ng pamilya Sia. Okay lang ba? Sige. Jiang Nian, wala kang karapatang makipagsabayan sa akin. Hoy, kakalang nakatanggap ng balita si Chairman Zhou, na si Sia Dongyang, sa loob ng ilang araw na darating na. Sa press conference ng bagong gamot ng Sia Group, iaanunsyo si Sia Jingshu bilang bagong pinuno. Ano? Sige, alam ko na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nadulas at nasugatan ng kapatid ng lola, dinala siya sa ospital. Pupunta ako para dumalaw. Kakadala ko lang sa kanya sa may pintuan. Mabuti. Sige, matutulog na tayo. Ay, Sia Shenhai, HMM. Ay nako, ikaw na matandang ito. Buong araw, tungkol lang sa tradisyonal na gamot ang alam mo. Hindi na nga kita makilala. Oh. Babaeng mahilig sa mga mamahaling gamit. Ay nako, ang matanda ko nga. Matagal na siyang nakalibing sa ilalim ng lupa. Ngayon, ako na lang talaga ang ako. May problema ba? Ay, naalala kong may isang pamana ninyong jade pendant ang pamilya mo. Nasaan na ngayon? Siyempre, nasa bahay ko. May isang piraso sa akin. At may isa pa sa aking apo na babae, si Jingshu. Ano ba ang pinagsasabi mo? Tiyak na may isa sa manugang kong babae.
Ang manugang mong si Xiaojiang. Ang manugang ko galing sa baryo. Isa siyang ulilang babae. May isang piraso siya na dati pang hawak ng asawa mo. Nasa pamilya ko na iyon. Eksaktong kapareho. Noong nakaraan, basta na lang niya iyon nawala nang hindi sinasadya. Pero hinahanap niya iyon. Regalo iyon mula sa sariling mga magulang niya. Ay, baka ang apo mo ay hindi pala tunay. Oh. Ay, ikaw na baliw na matanda. Ay. Si Jingshu, noong 6 na taong gulang pa lang, naghahabol na ng pusa sa bahay. Iniisip ko lang, paano magkakaroon ng pamilya siya ng isang gaya niya, na napakasama ng ugali. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng matandang si Lee. Hindi siya ang tunay kong apo. Mga Ginoo, maraming salamat sa inyong mga mamamahayag. Mga kaibigan, sa gitna ng pagiging abala ninyo ngayon, naglaan pa rin kayo ng oras para dumalo sa paglulunsad ng bagong gamot ng SIA Group. Ngayon sa press conference ng bagong gamot, bukod sa pag-aanunsyo ng resulta ng bagong gamot, may isa pa kaming napakahalagang bagay na i-aanunsyo sa lahat. Ito ay ang aking anak na si Miss Xia Jingshu, na opisyal na hahalili bilang punong ehekutibo ng SIA Group. Siya rin ang hahawak sa lahat ng negosyo ng SIA Group. Ako naman ay unti-unti nang aatras sa likuran. Salamat sa lahat. Sana sa hinaharap ay mas maalaga ninyo kami. Sa pagkakataong ito, may gusto akong i-anunsyo. Aalisin ko sa pwesto si Jiang Nian, isang empleyado ng SIA Group. Sandali lang. Wala kang karapatang magtanggol ng kahit sino. Jiang Nian, anong problema mo? Ano ang ginagawa mo rito? Li Yucheng, ano itong ginagawa mo? Tito, napakatalino mo sa buong buhay mo. Paano ka naging bulag sa bagay na ito ng pamilya? Ano ang ibig mong sabihin? Paano naman? Si Jingshu ay anak namin ni Aerong. Ano ba ang pinagsasabi mo? Mr. Xia, hindi ba anak ninyo si Xia Xiaojia? Nasaan ang tunay ninyong anak na babae? Lahat ng ito ay peke. Sinadya ninyong pekehin ang mga dokumento para suruan si Shuer. Hindi namin iyon aaminin. Paano? Peke ba ang Jade Pendant? Mula bata pa lang, si Jingshu ay halos wala nang alam. Sa pagkilala ng mga halamang gamot, sabihin mo sa akin, ito ba ang dugo ng pamilya Xia? Noong mga panahong iyon, gumalaw ang dinadala ni Aero. Nasa labas ako noon para sa isang pulong. Hintayin mo akong makabalik. Namatay si Aero dahil sa matinding pagdurugo. Dahil sobrang lungkot ko noon, hindi ko tuloy nasal ayan ang bata. Ang sarili kong anak ay, noong panahong iyon ay naipalit ng iba. Ang jade pendant na nasa kamay ng guro, hindi ba iyon ang nawawala kong jade pendant? Baka napulot niya iyon. Oo. Nian, ikaw pala ang tunay kong apo. Nian, nahanap mo na ang pamilya mo. Ako talaga ay taga-Xia. Ang aking guro. Siya ang lolo ko. Nian, ang aking tunay na apo. Ikaw ang tunay kong anak na babae. Imposible, imposible. Ang babaeng taga-baryo na ito ang tagapagmana ng pamilyang Xia. Kung ganoon, sino ako? Pinagtagpi-tagpi lang lahat. Peke ang lahat. Nagkasabwat na kayo. Para suruan si Jingshu namin. Bai Raihing. Ito ba ang sinasabi mong dating asawa? Si Jingshu naman. Ikukwento ko ang isang kwento. Noon, may dalawang matalik na magkaibigan na babae. Tawagin na lang natin silang A at B. Pareho silang umibig sa iisang lalaki. At ang lalaking iyon, si A lang ang minahal. Kaya naiinggit si B. Sa huli, hindi niya nalabanan ang pamimilit ng pamilya na ikasal. Napangasawa niya ang isang lasinggero. Madalas siyang nakararanas ng karahasan sa tahanan. Pagkatapos, nalaman ni B na buntis siya. Gumawa siya ng pagkakataon para mapatay ang lasinggerong asawa. At pinalabas na aksidente lang ang pagkamatay nito. Tama na. Kalaunan. Nabalitaan niyang buntis din si A, na nasa ospital at malapit ng manganak, kaya sinamantala niya ang gabing iyon. Nasabay silang nangganganak, at pinalitan niya ang sarili niyang anak. Samantala, ang anak naman ni A, ay iniwan niya sa gilid ng kalsada. Ang A na iyon ay si Ginang Xia, si Zuru. Si B naman ay si Bai Raiying.
Ikaw na malupit na babaeng bay. 个歹毒的女人！ Sa loob ng 23 taon, ako ang nagpalaki sa anak mong babae para sa iyo. Ang anak ko. Lumaki siyang malayo sa pamilya sa loob ng 23 taon. Mamatay ka. Mr. Sia, ang masama ay may kaparusahan ng batas. Pagkalipas ng 3 taon, madalas kang nakikipag-ugnayan kay Tito. Sa ngalan ng pagiging matalik na kaibigan, inalagaan mo si Miss Sia. At pagkatapos, naging bagong may bahay ka ng pamilya Sia. Sa panahong iyon, ang pamilyang Bai, dahil sa koneksyon mo, mula sa pagiging simpleng pamilyang may kaya ay biglang umangat, at naging bagong kilalang pamilya sa Shangjing na may pangalan at impluensya. Ang mga pakinabang na nakuha nila mula sa Sia Group sa mga nagdaang taon, ay matagal nang hindi na mabilang. Ano naman ngayon? Hindi ako papayag, mas maganda ako kaysa kay Zurong. At mas maganda rin ang pinagmulan ko. Bakit siya pwedeng magpakasal? Kay Sia Dongyang at maging ginang Sia. Samantalang ako naman ay mapupunta sa lalaking lasinggero na araw-araw akong sinasaktan. Nararapat lang na mamatay siya. Si Jingshu natin ay dapat sana, na namumuhay na parang isang binibining mayaman. Lahat ng ito ay sa amin dapat talaga. Tae. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng pulis. May natanggap kaming sumbong. Pinaghihinalaan kang sadyang pinatay ang dati mong asawa. At may paglustay din sa mga ari-arian ng Sia Group. Sumama ka sa amin. Wala akong kasalanan. Kinukuha ko lang ang nararapat sa akin. Tara na. HMM. Papa, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Sia. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Sia. Pa. Nian, totoo ngang ikaw ang sarili kong anak. Noong bata pa ang nanay mo, sobrang magkahawig kayo. Magkahawig na magkahawig. Ha ha ha, tama na. 好了， Nagkamali ako ng 23 taon. Sa wakas, bumalik na sa tamang landas. Ay, Lolo, oo, ito ay talagang sa iyo. Ituloy mong dalhin. Nasaan na ang batang si Lee? May bigla siyang natanggap na atas at bumalik sa unit. Kapag nakabalik na siya, ibigay mo na sa kanya ang jade pendant na ito. Magkaparis talaga ito. Isa itong yin at isang 以 yang. 后啊， Ipagmana mo ito sa anak mo. Oo. Oo. Nian. Sa ibang araw, muli akong magpapatawag ng press conference. Iaanunsyo ko ang opisyal mong pagbabalik sa pamilyang Sia. At iaanunsyo rin na ikaw ang magiging 作为我们下 hahawak ng Sia Group. Pa, bata ka pa. Maaga pa para sa usapang pagmamana ng pamamahala. Kung gayon, magpatuloy ka na lang sa pananaliksik kasama si Lolo. Pa. Nian ay babae. Hindi pwedeng palagi na lang siyang nasa laboratorio. Sa totoo lang, gusto kong sumunod kay Lolo sa pag-aaral ng mga halamang gamot. At handa rin akong tulungan si Papa sa pag-aasikaso ng negosyo ng Sia Group. Kaya kung pagsabayin pareho. HMM. Buntis ang apo ko. 我孙女怀孕了。 Ha? Ano ang sinabi mo? Sinasabi ni Sia Jing na hindi ka na raw ang dalagang ito sa pamilya. Wala ka ng karapatang dalhin. Kahit ano paman, ikaw na matandang babae. Isa ka lang na mabahong utusan. Bakit mo ako didiktahan? Wala sina Lolo at Ginoo sa bahay. Kaya ako ang kailangang magbantay ng bahay. Bitawan mo ako. Sia Jingshu, bakit ka nandito? Kay Kiao Nian lahat ito dahil sa iyo. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Ano ba? Wala kailanman dito na sa iyo. 23 taon mo nang inangkin. Ngayon, gusto mo pang ang manakit. Ilegal na pumasok sa bahay ng iba. Zhang Xian, tumawag ng pulis. Tumawag kayo ng pulis. Hindi ako natatakot. Mahina ang puso ng tatay ko. Mahal din ako ni Lolo. Hindi nila ako talaga pababagsakin. Hanggang sa dulo. Jiang Nian, nakikiusap ako. Ibalik mo sa akin ang Sia fam. Nakikiusap ako sa iyo. Basta pumayag ka lang. Maglilingkod ako sa iyo ng buong buo. Nakikiusap ako. Pwede ba? Tagapagsalita, Sia Jingshu, ninakaw mo ang report ko sa pag-aaral ng mga gamot.
Gusto mo pa ring palabasin akong mapaalis. Ngayon baliktad na ang ating mga posisyon. Ako na ang mataas na tagapagmana ng pamilyang Sia. Paano ko hahayaang mangyari iyon? Isang taong palaging gustong manakit sa akin. At ang babaeng gustong agawin ang asawa ko. Kung nasa iisang bubong pa rin kami, hindi ba nasasayang ang 23 taon? At tuloy-tuloy pa rin ang trahedya. HMPH, isa lang naman siyang probinsya ng dalaga. Ano naman kung naging tagapagmana ka ng pamilyang Sia? Hindi mo pa rin may tatago ang amoy ng kahirapan mo. Hayaan mo na. Mas mabuti kung kusa siyang aalis. Bantayan mo siya mula ngayon. Huwag na siyang papasukin ulit. May mensahe mula sa pulisya. Biglang inatake ng kumbulsyon si Bai Raiying. Hindi na siya naisalba. May ganting parusa ang kasamaan. Opo, Lola, ninakaw si Nian. Ano? Shennan, hanapin mo ang kinaroroonan ng may bahay. Sige. Zhang Nian, kaya mo rin palang matakot. Sia Jingshu, ginagawa mo itong krimen. Ano naman ngayon? Sa pinakakaunti, papatayin muna kita. Wala itong kinalaman sa amin. Ang buwisit na babaeng ito ang nagbigay sa amin ng pera para gapyusin siya. Ibigay silang lahat sa pulis. Bitiwan mo siya. Lola, ay. Ano ito? Ito ang sabaw na pinakuluan ng lolo mo. Sabi nila, kapag ininom ito ni Nian, mabuti raw ito sa katawan. Dinala ito ng lolo mo. Oo, gusto mo bang puntahan siya? Hihintayin ko munang magising si Nian. Yu Cheng, Lola, ay. Ito ang sabaw na pinakuluan ng lolo mo. Gusto mo bang uminom? HMM. Gamot yan para kumapit ang pagbubuntis. Gamot para sa pagbubuntis. Oo. Buntis ang manugang mo. Hindi mo ba alam? Ha? Buntis pala. Ay. Dahan-dahan lang. Hindi pa matatag ang maagang pagbubuntis. Mag-ingat ka. Kaya pala may baby na tayo. Noong nasa ospital si Lolo, naramdaman ko ang pulso niya. Balak ko sanang hintayin ang pagbalik mo at saka sabihin sa iyo ang balitang ito. Ikaw mismo ang nagpainom sa kanya ng gamot. Ay. Ayos, gumanda na ito. Ang pamilya Lee at ang pamilya Sia. Madaragdagan na ng sanggol. Maaga pa lang, may apo na akong mahahawakan. Tama, pumunta tayo ngayon at samahan si Lolo. Nian, may utang pa akong isang kasal sa iyo. Lee Yu Cheng, habang kaya ko pang magsuot ng wedding gown. Kailangan mong magmadaling bumawi at ayusin iyon. Huwag kang mag-alala, nagpaalam na ako sa organisasyon para sa bakasyon. Samantalahin natin ang panahong ito at magpakasal tayo. HMM. Batang Lee. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Nian. Dapat mo siyang mahalin buong buhay mo. Mamahalin ko siya. Ayos po. Sabi ni Lolo, kapag balanse ang yin at yang, buo at masaya lang ang pamilya kapag magkakasama tayong lahat. Ngayon, pakihalik ng nobyo ang nobya.